Pilit ipinakasal ang simpleng dalagang si Raylin Manansala kay Andre Montemayor nang walang habas itong pagsamantalahan ng lalaki. Matapos mapagkamala ng mga tauhan na anak ito ni Mr. Silverio, ang matandang may utang kay Andre Montemayor. Paano haharapin ni Raylin ang bagong buhay kasama ang lalaking hindi mahal? Daan ba ang 3 supling para matanggap niya ang lalaking nanamantala sa kanya? Ating alamin ang buong kwento. Asiwa na tinignan ni Raylin ang itsura nito ngayon sa harapan ng full-size mirror sa kwarto ni Miriam na kanyang kaibigan. Solong anak ng pinakamayamang mayor dito sa lalawigan ng Quezon, si Don Jose Silverio, at nandito siya para mag-attend ng ika-20 kaarawan nito. Bes, wala ka na bang ibang damit dito? Yung hindi kasing gara nito, yung simple lang na walang kumikinang at saka tignan mo naman. Lokot ang mukhang tanong ni Raylin at ipinakita ang litaw na bilugang hita. Kahit naman makinis iyon, hindi pa rin siya sanay na ibalandra ang hita sa karamihan ng mga tao. Tumawa ito ng mahina. Alam mo, Bes, ikaw lang yung kakilala kong takot ipakita ang kaseksihan. Bakit mo ba itatago yan? Di ba dapat confident ka like me? May pahabol na irap ang sabi ni Mariam. Tumayo at wari bang modelo na nagpalakad-lakad sa loob ng kwarto na taas ang noo. Siya naman ay napairap bago sumimangot. Minsan talaga nai-spoiled na siya sa kaibigan dahil kung anong meron ito, ganoon din siya. Magandang sapatos, bag at alahas. Ganoon pahalagahan ni Mariam ang kanilang pagkakaibigan. Pareho sila sa probinsya ng Quezon lumaki at sa school nagkakilala. Magkaklase sila nito hanggang college at ang sponsor niya ay ang butihin nitong ama. Kaya nga sa private school siya nakapagtapos ng pag-aaral. At magpahanggang ngayon ay magkadikit pa rin sila ni Mariam dahil sa kumpanya siya ng ama nito nagtatrabaho. Mabait kasi ang pamilyang Silverio mula sa ina at ama ng kaibigan. Bukod sa kabaitan ay mapagkumbaba sa lahat ng nasasakupan nito. Bagay na pinaka nagustuhan niya kay Mariam dahil nagmana ito sa mga magulang. Yun nga lang maitinatago itong pagkamaldita. Sa kanya lang ata mabait si Mariam dahil kaibigan siya nito. Mabait lang ito sa mabait sa babae, pero kapag maldita, ay mas maldita ito. At ang pinakatatago nitong sekreto na siya lang ang nakakaalam, ipinalumpo nito ang babaeng lumalandi sa nobyo nitong si Nigel, kaya ngayon hindi makalakad ang burikat na babae. Mariam, sweetheart, lumabas na kay Jan Raylin at magsisimula na ang party. Boses ni tita mula sa labas. Yes, mami, lalabas na. Tugon ni Mariam. At nginitian siya sabay hila ng isa niyang palad palabas ng malawak nitong kwarto. Sa malawak naman na bakuran ay napakaraming bisita, mga kakilala ng pamilyang Silverio. At dahil sabay silang bumaba, napagkamalan pa siyang si Mariam. Isa-isang binati ang birthday celebrant. Si Mariam naman nilapitan ng mga ito't nakipagbeso bago magtungo sa stage para sa munting speech. Nagpalakpakan ng lahat nang magsimulang magsalita ang kanyang kaibigan bilang pasasalamat sa mga dumalo sa kaarawan ni Mariam. Sakto namang dumating si Nigel na BF nito. Masayang nilapitan sa stage ang dalaga at doon ibinigay ang dalang bulaklak at regalo para sa kasintahan. Dahil dito, naghiyawan ng mga panauhin sa pagpapakilig ni Nigel, lalo't nag-alay ito ng kanta para sa nobya. 2 taon nang magkasintahan sina Nigel at Mariam. At boto ang magulang kay Nigel. Kapwa nagmula sa mayamang pamilya ang dalawa kaya bagay ang mga ito. Hindi niya maiwasang mapangiti at napakasaya siyang nakikita na masaya ang kaibigan. Nang matapos ang sweet scene ng mga ito, tuluyan ang nagsimula ang kasiyahan. Nagpaalam pa ang dalawang tutungo sa kwarto at iniwan sa kanya ang mga bisita at siya munang nag-atima. Alerto kayo, maraming tao. Huwag iwawala sa paningin ng babaeng yun. Sa labas ng bahay ng mga Silverio ay may 3 lalaki na kamasid sa loob ng malawak na bakuran, hawak ang teleskopyo. Tigi-isa ang mga ito at tinatanaw ang babaeng target na anak ni Mr. Silverio. Ang balak ng masasamang lalaki, kidnapin ang babae at dalhin sa Maynila ayon sa utos ng kanilang boss na si Andre Montemayor. Nakikita ko, pare ang ganda. Saad ni Anton. Natural magugustuhan ba ni Boss Drian kung pangit? Tugon naman ni Lauro. Tumawa ng malakas si Bogart na ikinapikon ng una kaya nakatanggap ito ng mahinang sapak sa lalaki.
Pero ang totoo, si Raylin ang natatanaw ng tatlo na siyang nag-aasikaso pa sa mga bisita. Hindi naman talaga mapapansin na ibang tao ang nakikita ng mga ito. Maalindog ang katawan ni Raylin at may magandang muka. Kahit na hindi mayaman ang pinagmulan nitong pamilya, masasabing iningatan at inalagaan ito ng maayos na mga magulang. Pinuno ng pagmamahal dahil iyon lang naman ang kayang ibigay ng mag-asawang manansala. Naghintay ang tatlong lalaki ng magandang pagkakataon sa loob ng kotse para dukutin ng dalaga. Pasado 2:00 ng madaling araw, natapos ang party at isa-isa nang nagsiuwian ng mga bisita. "Are you sure, Bes? Uuwi ka pa?" "You know what? Dito ka nalang matulog. Tatawagan ko na lang si tita. Wala ka nang masakyan." Nag-aalala si Mariam sa kanya habang inihahatid siya sa gate. Iilan na lang ang bisita at ayaw niya nang magbabad pa. Bukod sa naiirita na siya sa suot niya, inaantok na rin siya. "Hindi na, Bes. Kilala mo naman ako. Hindi makatulog kapag hindi sarili kong kwarto." Nakangiting tugon ni Raylin. "So paano? Ipahatid na lang kita kay Kuya Densyo." Tukoy nito sa family driver. Tinaas niya ang dalawang kamay. "Wag na, Bes. Natawagan ko na si Kuya Romy. Nagpapasundo ko sa kanya, papunta na siya ngayon." Tugon niya na ang tinutukoy ay ang tricycle driver na kaibigan ng kanyang papa. "Sige, ko bahala, Bes." Niyakap siya nito bago siya tuluyang lumabas ng gate. "Sige na, Bes. Pumasok ka na sa loob. Nakakahiya naman, oh. May mga bisita ka pang naiwan doon. Dito ko na lang hihintayin si Kuya Romy." Pagtataboy niya sa kaibigan. Alanganin pa itong iniwan siya matapos kumaway muli. Siya naman ay nagpalinga at inintay ang pagdating ng tricycle. Subalit isang humahagibis na sasakyan ang kanyang nakitang palapit sa kanya. At parang kidlat na bumaba ang dalawang lalaki at pinatulog siya sa pamamagitan ng panyong itinakip sa kanyang ilong. Basta kasunod noon, wala na siyang natandaan pa. Tanaw ni Andre ang papasok na sasakyan ng mga tauhan sa umagang iyon habang siya'y nasa bukana ng malawak na pinto at umaasa siya na kasama ng mga ito ang anak ni Mr. Silverio. Nanatili siyang nakatanaw sa kotse hanggang sa tuluyang makababa ang lula nito at hindi nga nagtagal nang bumaba sina Bogart at Anton mula sa sasakyan at buhat ng isang tauhan ang walang malay na babae. "Boss, dalihin mo sa kwarto ko." Anyang hindi maialis sa mga mata sa magandang mukha ng babaeng tulog na animong anghel. Kasunod siya ni Bogart na siyang may pasan sa babae patungo sa kanyang silid. Nang mailapag ang babae sa ibabaw ng kanyang kama, ay agad umalis si Bogart matapos niyang manduhan. Nilak niya ang pinto pagkatapos ay paisa-isang humakbang at halos hindi maglikha ng ingay ang bawat hakbang niya na lumapit sa ibabaw ng kama. Hindi maiwasan ni Andre na maglakbay ang kanyang mga mata sa babaeng nakahiga sa kanyang kama na tila ba nag-aanyaya sa kanyang tabihan nito. Mula sa mapupulang labi, pababa sa saktong laki ng harapan hanggang sa mabibilog nitong mga hita. Ramdam niya kaagad ang pagragasan ng masiding init sa buo niyang katawan. Nag-uumapaw ang kanyang pagnanasa sa anak ni Mr. Silverio. Ilang sandali pa, marahan na niyang kinakalas ang pagkakatali ng kanyang roba. Okay na sa kanyang kabayaran ng babaeng ito, kapalit ng malaking utang sa kanya ni Mr. Silverio. Mukhang mararating niya na naman ang kasukdulan sa piling ng babaeng to. Tuluyang tinanggal ni Andre ang kanyang roba bago lumapit sa babae. Nanatili itong tulog habang kinakalas niya ang mga sagabal nito. Ni walang kaangal-angal, puno ng paghanga ang kanyang mga mata na pinagmamasdan ng babae. Hindi pa man nadidikit ang kanyang katawan sa babae, nakakaramdam na siya ng init. Marahan niyang hinaplos ang makinis nitong pisngi pababa sa braso ng dalaga. Inilapit niya ang kanyang muka at dinampian ng halik ang labi nito. Halik na tumagal at hindi niya na maawat pa ang kanyang sarili. Naging mapusok iyon hanggang sa naging mapangahas na rin maging ang kanyang palad. Para siyang nalango sa lasa ng labi nito hanggang sa tuluyan ng angkinin ng walang kamalay-malay na dalaga. "Fernan, gumawa ka ng paraan. Hanapin mo ang anak natin, Fernan." Humahagulgol si Narcy habang binabayo ang braso ng asawa. Kagabi ay umuwi si Romy na hindi kasama si Raylin at sinabi ng kaibigan nitong nagpaalam ng maayos ang kanilang anak kagabi bago umalis.
Katunayan ay inanyayahan pa ito ni Mariam na doon na lamang magpalipas ng gabi. Ngunit tumanggi ang kanilang anak at heto umaga na. Wala pa rin si Raylene. Bali-balita pa ng marites nilang kapitbahay na si Nena, Sabel at Marjorie ay sumamang nakipagtana ng kanilang anak. Ni wala nga iyong kasintahan, ni manliligaw ay wala. At lalong hindi gagawin ni Raylene ang bagay na iyon dahil hindi naman sila mahigpit sa kanilang anak. Sakali man na gusto na nitong mag-asawa, hindi sila tututol. Subalit sana man lang magpaalam ito ng maayos. Pupunta ako kay Mayor. Magpapatulong tayo. Hanapin natin si Raylene. Hindi tayo pwedeng manahimik na lang, Narcy. Babae ang anak natin. Baka ano nang nangyari? Sabi ni Fernan at agad lumabas ng pinto. Sasama ko, Fernan. Agad nagpahid si Narcy ng kanyang luha at humabol sa asawa na nagmamadaling lumabas ng bahay. Tinungo nila ang paradahan ng tricycle upang magpahatid sa bahay ng mga Silverio. Samantala nagising si Raylene na masama ang pakiramdam. Masakit ang buo niyang katawan na tila ba dinaanan ng isang pison. Inilibot niya ang paningin. Nasa loob siya ng isang malawak at malamig na silid. Nang maalalang may dumukot sa kanya, napabalikwas ng bangon si Raylene upang makita ang isang lalaki nakaupo sa sulok ng kwarto at tila inaantay ang kanyang paggising. Napalunok siya't wala sa sariling nakapa ang isang parte ng kanyang katawan na nananakit hanggang sa kaloob-looban. Dahil dito, napahikbi siya't nakadama ng matinding takot sa lalaking kasama sa silid na iyon na mariing nakatitig sa kanya. Nakasuot ito ng puting roba at sobrang seryoso ang muka. Sino ka? Anong ginawa mo sa akin? Paos ang boses niyang tanong na takot dahil alam niya na sa kanyang sariling may ginawa ito sa kanyang katawan. Sa halip na sumagot ay tumayo ito sa kinauupuan kaya napatingala siya sa tangkad nito at lalong nahintakutan nang mapagtanto kung gaano ito kalaking tao. Pwede siyang tirisin ng lalaki kung gugustuhin ito yun nang wala siyang kalaban-laban. Call your parents and tell them that we are together. Mando nito at nag-abot sa kanya ng mamahaling cellphone. Sa kabila ng takot, napakunot ang kanyang noo. Sino ka ba? At anong kailangan mo sa akin? Naiiyak pero nagtatapang-tapangan niyang tanong. I am your boyfriend from now on. You're mine now, baby. Saad nito sa baritonong boses. Boyfriend? Hindi kita kilala, wala akong boyfriend. Bulalas niya't dali-daling tumayo mula sa kama. Hindi niya na ininda ang masakit na bibingka. Basta ang nais niya, makalayo sa lalaking baliw na to na mapagsamantala. Ipapakulong niya ang lalaki. Pagbabayaran nito ang ginawa sa kanya. Subalit napatda siya nang tuluyang makababa sa kama dahil tsaka niya lang napagtanto na wala pala siyang kahit na anong sapin sa katawan at ang magaling na lalaki nakatitig pa sa kanya. Dama niya ang pangangamatis ng mukha niya dahil sa tanang buhay niya. Ngayon lang nangyaring naipakita niya ang kanyang katawan. Nawala ang takot niya sa lalaking ito at umusbong ang matinding galit sa kanyang puso. Nagmamadaling binalot ang sarili ng puting kumot at walang pag-aalinlangang nilapitan ng malaking tao at malakas itong sinampal na hindi man lang natinag. Mukhang siya ang nasaktan sa tigas ng panga nito. Nagalit tuloy ang lalaki. Alam mo bang wala pang sumasampal sa akin? Magkasalubong ang kilay nito kaya napaatras siya ng kaunti. Bagay sa'yo yan, kidnappers, rapist, kriminal. Hindi na naituloy ni Raylene ang sasabihin nang inisang hakbang siya ng lalaki at puluputan bago siya siilin ng marahan na halik sa labi. Wag! Hysterical na sigaw ng kanyang utak habang pilit na nagpupumiglas sa lalaki. Pero wari bakal ang katawan nito sa tigas at bawat kilos niya lalo siyang nasisiksik sa katawan nito. Nakapalupot sa kanyang katawan ng dalawang bisig ng lalaki habang inaangkin na tila pagmamay-ari nito ang kanyang labi. Diyos ko, iligtas niyo po ako sa masamang taong to. Napabulong siya. Para siyang magaan na bagay na binuhat nito papasok sa loob ng banyo matapos kalasin ang kumot sa kanyang katawan at itinapon sa kung saan. Dama niya ang kilabot ng tumapat ang katawan niya sa malamig na tubig. Napasinghap siya. Napaawang ang mga labi. Hiningal siya't ng hina at binalot ng kakaibang init nang muli siya nitong mahigpit na yakapin. Hindi maintindihan ni Raylene kung bakit biglang nawala ang takot niya.
kasabay na napakapit sa braso nito. Habang kalaunan ay naging mapaghanap ang bawat hagod ng labi ng lalaki. Kinapos siya ng hininga at hiningal nang pakawalan nito iyon bago siya titigan ng matagal. Dama niya ang pagkabog ng kanyang dibdib habang sinalubong ang mga mata ng lalaki. Bakit ganito ang nararamdaman niya? Sa muli, naulit ang mainit na sandali sa kanilang pagitan. Sa tulong ng alkalde na si Jose Silverio, ay nagpakalap ito ng mga pulis para hanapin si Raylene sa araw ding iyon dahil na rin sa matinding pag-aalala ng mag-asawang manansala. Nagpaunlak na rin ng interview ang mayor kasama ang mag-asawang manansala sa isang newscaster ng TV5 kung paano biglang naglaho ang babae mismo pagkatapos ng birthday party ni Mariam. Ang hinalay maaaring may tumangay dahil hindi ugali ng dalaga ang umalis ng walang paalam sa mga magulang. Isinapubliko na rin ng alkalde na magbibigay ng malaking halaga sakali mang may makapagbigay alam sa kanila or sa kapulisan kung nasaan si Raylene Manansala. At dahil nasa telebisyon ang mukha ni Raylene Manansala, napanood iyon ni Andre Montemayor at napag-alaman na ng lalaking maling tao ang nakuha ng kanya mga tauhan. Hindi iyon anak ng lalaking may malaking pagkakautang sa kanya, kundi kaibigan ito ng anak nito. Hindi na tinapos ni Andre ang kanyang panonood at agad pinuntahan ng 3 tauhan na nagkakasiyahan pa ng mga oras na yun. "Boss!" Sabay-sabay na tumayo ang 3 pagkakitang magkasalubong ang kilay niya at nagtatagis ang mga bagang. Tigi-isang malalakas na suntok kaagad ang binigay niya sa mga palpak na tauhan. Rason para sabay-sabay na lumuhod sa kanya ang 3 nang bumunot siya ng baril. Kilala siya ng mga ito kung magalit. "Mga wala kayong silbi lahat. Mali ang nakuha niyong babae. Papatayin ko kayong lahat." Galit na wika ni Andre. "Wag boss, maawa ka. May pamilya akong tao. Si Anton na lang ang patayin niyo. Total binata't walang asawa." Takot na sabi ni Bogart. "Bakit ako? Lahat naman tayo nagkamali." "Boss, kung gusto niyo si Lauro na lang. Total takas naman siya sa bilangguan. Kahit mamatay pa to wala nang manghihinayang sa kanya. Maawa naman kayo. Hindi ko pa nararating ang langit. Ayaw ko mamatay ng virgin. Hindi ako tatanggapin dun." Palahaw na saad ni Anton. Nagturuan pa ang 3 na lalong ikinabwisit ni Andre, kaya sa muling tigi-isang bigwas ang ibinigay niya sa mga ito. Pwede niyang iligpit ang 3 ng walang kahirap-hirap na hindi siya makukulong dahil wala namang kwenta ang mga buhay nito. Pero hindi na mababago pa ang lahat. Nagalaw niya na ang inosenteng dalagang walang kinalaman sa atraso ni Mr. Silverio sa kanya. "Sige, bibigyan ko pa kayo ng isa pang pagkakataon. Pero eto, tandaan nyo, last na to." Ngit-ngit niyang sabi. "Maraming salamat boss." Sabay-sabay pa na pumalahaw sa tuwa ang 3 at mabilis na tumayo. Nang akmang hahawakan siya ni Bogart, tinutukan niya ito ng baril na paatras naman ng lalakit na hintakutan. Alam ng 3 na wala siyang sinasanto. Hindi siya mabuting tao dahil siya mismo ang pumatay sa sarili niyang ama, 10 taong gulang pa lang siya. Madalas kapag gabi, nakikita niyang sinasaktan ng ama niya ang kanyang ina at dinig niya ang sigaw at iyak nito. Babaero din ang kanyang ama at nag-uuwi pa sa bahay nila. At kapag lasing, ibinubunto ng lalaki sa kanyang ina ang galit nito. Hindi niya na kaya pang makita yun. Kaya isang gabi, habang binubugbog ang kanyang ina, kumuha siya ng mahabang kutsilyo at itinarak iyon sa kanyang ama. Daig pa niya noon ang sinapian dahil sa matinding awa sa kanyang ina. At upang hindi makulong, inamin ng mama niya ang ginawa niya. Itinago nito ang patalim at ito ang humarap sa mga pulis. Nakulong ang ina niya at pagkalipas lang ng 3 buwan, binawian ito ng buhay sa kulungan sa hindi niya alam na dahilan. Siya naman ay isinama ng leader ng isang sindikato at mga halang ang kaluluwa. Nabubuhay sa masama, nagnanakaw upang malamnan ng sikmura. 1 taon siyang nagtiis hanggang sa may nag-ampon sa kanyang mag-asawang bilyonaryo. Walang anak at sa kanya ibinigay ang lahat. Isinunod ang kanyang buong apelyido sa mga ito, isang Montemayor, mayaman at makapangyarihan. Boss, pukaw ni Bogart sa pananahimik niya at pagbabalintanaw sa nakaraan. Ibinaba niya ang hawak na baril at tumingin dito.
Sumunod ka sa akin, may papagawa ko sa'yo. Pagkatapos ay tumalikod na si Andre at tinungo ang kanyang mini office dito sa mansyon. Pang-apat na kwarto mula sa kanyang silid kung nasaan naroon ang babaeng bihag. Nalingunan niyang nakasunod sa kanya si Bogart. Kumuha siya ng makapal na lilibuhin mula sa kanyang drawer at iniabot kay Bogart. Ibigay mo sa pamilyang Manansala. Kumuha siya ng papel at may isinulat bago iniabot sa lalaki. Kapag pumalpak ka pa ngayon, hindi ka naaabuti ng bukas. Gusto ko makuha ang sagot nila sa sulat ko sa araw na ito. Isama mo si Lauro, maiwan si Anton. Makailang beses tumango si Bogart sa kanya bago nagmamadaling lumabas ng kanyang opisina. Naiwan siyang napabuntong hininga. Kalaunan, tinungo ang kwarto nila ng dalaga. Saktong bukas ang pinto at kasalukuyang nasa hagdan ng dalaga at nakita niyang mabibilis ang hakbang nito. Saan ka pupunta? Natigilan bigla si Raylene nang marinig ang makapangyarihang wika ng lalaki. Kung bakit nasabi niyang makapangyarihan dahil kaya nitong pasunurin ang kanyang katawan. Inangkin siya ng 2 beses na wala siyang kalaban-laban at ang nais niya ngayon ay tumakas. Nahihiwagaan siya sa lalaki. Hindi niya ito kilala pero naisuko niya ng ganun kadali ang kanyang sarili. Akala niya makakatakas siya pero mukhang hindi. Nagugutom ako. Pagsisinungaling ni Raylene dahil ang balak talaga niya ay tumakas. Pero mukha namang nakiayon ng kanyang tiyan dahil bigla iyong kumalam. 10:00 na iyon ng umaga at wala pa siyang kain. Lumapit ang lalaki sa kanya at parang namamalikmatang tinitigan siya na huminto ito sa kanyang tapat. Anong ginagawa mo kina Mr. Silverio kagabi? Mariing tanong nito na nagpatanga sa kanya. Kilala nito ang ama ng kanyang kaibigan. Siya naman ay napatitig sa lalaki. Sino ka bang talaga? At bakit mo ko pinakidnap? Nakadama siya ng habag sa sarili dahil pakiramdam niya panghabang buhay na siyang makukulong sa bahay na iyon kasama ang lalaking ito. Nakita niya itong nagbaba ng tingin. I'm sorry. Nagkamali ang mga tauhan kong dukutin ka. Hindi ikaw ang target ko, kundi ang anak ni Mr. Silverio. Bilang reaksyon, nanlaki ang kanya mga mata sa narinig mula sa lalaki. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig dahil hindi makapaniwala. Si Mariam? Bakit? Utal at galit niyang tanong. May malaking utang ang ama niya sa akin, 10 milyon. Dahil binabaliwala niya yun, gusto kong maningil ang kaso nga lang palpak ang mga tauhan ko. Kaya I'm sorry Miss Raylene Manansala. Hayop ka! Wala kang kasing sama! Napahagulgol si Raylene na galit na sinugod ang lalaki at pinagbabayo ang dibdib ng masamang lalaki. Ganun-ganun lang para sa lalaki ang lahat. Sorry na para bang walang nangyari. Isang sampal niya ang tumama sa mukha nito bago pinigilan ang kamay niya. Ano bang problema mo? Nagkamali ang mga tao ko. Oo, ginalaw kita. Pero nag-enjoy ka naman, diba? At nagustuhan mo yun. Nakangisi ang lalaking namumula ang pisngi dahil sa sampal na tinamo nito mula sa kanya. Sa sinabi nito, lalo siyang nanggalaiti sa galit. Nakadama din siya ng hiya sa sarili dahil totoo naman ang sinabi nito. Hindi siya makapaniwala sa sarili. Pakawalan mo na lang ako, please. Total hindi naman ako ang kailangan mo. Hindi ka na dapat nandamay pa ng ibang tao. Napakasama mo. Nang mapagod ay sigaw niya. Don't worry. Pananagutan ko ang ginawa ko sa'yo. Magpapakasal ka sa akin. Walang anumang tugon nito na mas lalo niyang ikinagulat. Kasalukuyang nag-uusap ang mag-asawang Manansala tungkol pa rin sa kanilang anak na nawawala isang hapon at hindi alam kung nasaan. Ni wala pang makapagsabi kahit ang mga pulis nang may kumatok sa kanilang pintuan. Nagkatitigan muna ang mag-asawa bago tumayo si Fernan na siyang nagbukas ng pintuan. Nakita nito ang isang lalaki nakatayo sa tapat ng kanilang tarangkahan. Magandang hapon po, sir. Anong kailangan nila? Magalang na tanong ni Fernan sa lalaking hindi kakilala. Sir, may pinaabot ho sa inyo galing sa boss ko. Mabait ang pagkakangiti nito kaya nakadama si Fernan ng kaba. Nakasobri iyon at hindi niya matukoy kung anong laman. Hindi ko matatanggap kung ano man yan. Naiinip naman si Narcy sa loob kaya nilapitan nito ang asawa na nasa pintuan. Tanggapin niyo na ho, sir.
Isulat po dyan ang boss ko kung para saan ang perang yan. Nakikiusap na saad ni Bogart. Hindi siya papayag na mabigo. Baka hindi na siya abuti ng bukas. Seryoso pa naman ang boss niya. Pera? Bulalas naman ni Narcy. Ay, oho ma'am, galing ho sa boss ko. At para malaman ninyo kung para saan, basahin nyo na lang po yung nakapaloob dyan. Nagkatinginan ng mag-asawa na parehong na-curious. Kalaunan ay kinuha ni Narcy ang sobre, kaya nakahinga ng maluwag si Bogart. Sinilip kaagad ni Narcy ang laman ng sobre at napatanga ito dahil sa makapal na lilibuhin. Agad ipinakita sa asawa. Si Fernan naman agad kinuha ang sulat na kalakip ng pera at binasa. Nakasulat doon na inaaniyahan ng mag-asawa na magtungo bukas sa Maynila para pag-usapan ang kasal ng kanilang anak, na sinasabi pa na ang may-ari ng sulat at perang yun ay ang siyang boyfriend ni Raylene. Kasama niya ang anak namin? Tanong ni Fernan na hindi alam kung anong nararamdaman. Matutuwa ba dahil ligtas si Raylene at walang masamang nangyari? Or magagalit dahil basta na lang nitong kinuha ang anak nila? At para masagot ang kanilang mga katanungan, napagdesisyon na nilang mag-asawa na tanggapin ang pera at tunguhin bukas ang address na nakalagay sa papel. Labis namang ikinatuwa ni Bogart ang pagpayag ng mag-asawa. Agad ipinaalam ni na Fernan at Narcy kay Mayor Jose Silverio ang tungkol sa kanilang anak upang ipatigil na ang paghahanap kay Raylene dahil alam na ng mga ito kung nasaan ang dalaga. Natutuwa naman ang mag-asawang Silverio sa nalaman, lalo na ang kaibigang si Mariam na labis nang nag-aalala para kay Raylene. Sa araw ding iyon, ipinahinto na ng mayor ang paghahanap sa nawawalang si Raylene. Alam niyo, tita, masyadong malihim sa akin ang best friend ko. Ni hindi ko alam na may boyfriend siya, ganong araw-araw kaming magkasama. React ni Mariam nang malaman ng tungkol sa sulat mismo sa boyfriend nito. Napatango si Narcy na naiiyak dahil pati sila pinaglihiman din ng kanilang anak. Mananagot sa akin ng lalaking to, oras na may ginawa siya sa anak ko. Naiinis naman na wika ni Fernan. Hayaan nyo na, masyadong tahimik si Raylene, baka hindi pa siya handa na sabihin ang tungkol dito. Salo naman ni Jose na nakikinig lang kanina sa usapan. Hindi na rin nagtagal ang mag-asawa sa bahay ni Mayor Silverio at agad nang nagpaalam. Maghahanda pa sila para sa pagpunta ng Maynila kinabukasan. Sa kabilang dako, tahimik si Raylene na nag-iisip sa sinabi ni Mr. Montemayor. Nang ayain siyang magpakasal kanina ay nagpakilala ito ng formal sa kanya. Hindi niya lubos maisip ang sinabi nitong pananagutan siya sa ginawa ng lalaki. Dapat nga ba siyang magpakasal sa lalaking hindi niya mahal? Kumain ka na. Kung ayaw mong subuan pa kita. Narinig ni Raylene na nagsalita ang lalaking ipinaglihi sa sama ng loob. Paano napakaseryoso nitong tao? Sa unang tingin matatakot ka sa kanya. Pero dahil nadala na siya nito sa ibabaw ng kama, ay bahagya nang nabawasan ang takot niya sa lalaki. Tumikhim siya at nagbaba ng tingin. Nasa harap nga pala sila ng mesa at magkasabay na naghahapunan. Pero wala siyang ganang kumain dahil sa malalim na iniisip. Mr. Montemayor, wala ka bang kasyutan man lang, Raylene? Masyado kang formal sa mapapangasawa mo. Kakasal na tayo, may namamagitan na sa ating dalawa, kaya tawagin mo kong babe. Seryoso at galit nitong putol sa kanyang sasabihin. Babe? Gusto niyang magtaas ng kilay sa narinig at talagang pinangatawan na nito ang pagpapakasal nila. Masama siya nitong tinignan nang hindi siya kumibo. Wari inaantay na magsalita siya. Hindi pa ako pumayag sa kasal. Hindi kita mahal, Mr. Montemayor. Kinidnap mo ko. Pinagsamantalahan na parang wala kang ginawa. Pagkatapos, utang na loob ko pa ngayon ang kasal na sinasabi mo. Ganyan ka ba talaga kawalang puso? Hindi niya maiwasang magtaas ng boses at wala siyang pakailam kahit nasa harapan pa sila ng grasya. Ngayon niya lang nailabas ang galit niya at gustong sabihin sa lalaki. Isa pa'y pinag-aalala niya ang kanyang mga magulang na hindi pa alam kung nasaan siya. Sa sinabi niya ay ibinagsak nito ang hawak na tinidor at kutsara. Naglikha iyon ng ingay sa tahimik na komedor. Nang salubungin niya ang titig nito, nag-init ang buong pisngi niya. Kinabahan siya sa maaari nitong gawin. Hindi mo ko kilala, Raylene. Pwede kitang patayin at itapon sa dagat, ipakain sa mga isda para maglaho ka't walang makaalam sa ginawa ko.
At sa lahat ng pinakaayaw ko, yung tinatanggihan ako. Marami akong pera. Kaya kong kumuha ng kahit ilang babae sa tabi ko. Hindi lang ikaw ang babaeng berhen na nakuha ko. Kaya wag mong isiping espesyal ka. Naiintindihan mo? Bagaman kalmado, madiin ang bawat kataga nito na nagbigay sa kanya ng kilabot. Para bang sinasabi ng lalaki na wala na siyang karapatang magdesisyon sa tanang buhay niya, kundi hawak siya nito sa leeg. Nag-init ang kanya magkabilang mga mata at ilang saglit pa, naghabulan na ang kanyang mga luha. Bakit parang kasalanan niya pa ngayon ang nangyayari? Iningatan siya ng kanyang mga magulang. Ni ayaw siyang magalusan ng ina pagkatapos, ganito lang pala ang mangyayari sa kanya. Marahan siyang tumayo at patakbong tinungo ang kanyang silid. Mas gugustuhin pa niyang mawala kaysa maging alipin nito. Kapag nagpakasal siya sa lalaki, magiging impyerno ang buhay niya. Naghagilap siya ng kahit na anumang matulis na bagay. Subalit wala siyang nakita. Bagkus ay barilang naroon sa drawer ng lalaki. Umangat ang nanginginig niyang mga kamay. Ngayon pa lang gusto niya nang magpaalam sa mga magulang. Baka hindi niya na ito makita pa. Subukan mong hawakan yan, Raylene. Boses ni Andre mula sa likuran niya na hindi na malayang nakasunod na pala sa kanya. Natigilan siya nag-iisip, hindi nakakibo. Ilang yabag ang narinig niya bago tuluyang nakalapit ang lalaki sa kanya at isinara ang drawer. Ngayon ay nasa harapan niya na ang lalaki. Parurusahan ba siya nito? Papatayin? Okay lang na gawin na nito lahat pero hindi siya magpapakasal sa ganitong uri ng lalaki. Naramdaman niyang hinawakan siya nito sa magkabilang pisngi at iniharap upang magtagpo ang kanilang mga titig. Nangungusap ang mga mata nito. Hindi niya maunawaan hanggang sa kinabig siya at siniil ng halik ang kanyang labi. Ayun na naman ang nakakangilong tamis ng halik ni Andre na kayang pawalan ang lahat ng inhibisyon niya. Bakit tila nalulunod siya sa karagatan tuwing halikan nito? Napapikit si Raylene, napahawak sa gilid ng mesa, matapos buhatin at isampa sa ibabaw upang magpantay ang mukha nilang dalawa. Tulala siyang napatitig sa mukha nito nang pakawalan ng kanyang mga labi. Naghihintay siya sa sunod nitong gagawin habang napapalunok. Will you marry me, Raylene? Hindi niya inaasahan ang tono mula sa lalaki. Nakikiusap iyon at nagsusumamo. Hindi siya nakakibo at naghahagilap pa siya ng isasagot. Mas lalo pa itong lumapit sa kanya. Yung halos wala ng pagitan ng kanilang mga muka, kaya mas natuliro siya. Andre, pwede ba lumayo ka? Magkakapalit na tayo ng muka. Ipinatong niya ang kanyang isang kamay sa balikat nito at marahang itinulak ang lalaki, pero hindi siya nagtagumpay. Just say yes, Raylene. Usal nito at hinawi ang iilang hibla ng kanyang buhok na tumatakip sa kanyang kabilang pisngi. Inipit iyon sa kanyang tenga. Namungay din ang mga mata ng lalaki at kapag ganito si Andre, nawawala siya sa kanyang sarili. Okay, at hindi niya alam kung paano pumayag, kaya sumilay ang matamis ng ngiti nito na naghatid ng tutubi sa kanyang sikmura. Thank you. At ngayon, bumaba na tayo. Hindi pa tayo tapos maghapunan. Nakahinga siya ng maluwag sa pag-aakalang lalayo na si Andre sa kanya. Pero nahindik siya sa pagkagulat nang buhatin siya nito palabas ng kwarto. Boss, saktong nasa hagdan ng isa sa mga tauhan nito nang lumabas sila at tila nahiya pagkakita sa kanila ni Andre. Siya naman ay nagkukumahog na bumaba sa lalaki, pero masamang tingin ang iginawad nito sa kanya na sa mga mata nito sinasabing wag siyang gagalaw. Mamaya tayo mag-usap. Saad nito sa tauhan at nilagpasan na tuloy-tuloy sa komedor. Hiyang-hiya siya ngayon dahil hindi man niya tignan ng tauhan nito, alam niyang nakangisi. Nang mailaglag ni Andre sa upuan at panakaw niya itong tinignan ng masama. Nakakainis talagang lalaking to. Ano bang meron kay Andre na kaya siyang mapasunod? Ganun-ganun lang at napao siya sa kasal kanina. Gusto niya itong tirisin sa utak niya nang mahuli siyang nakatitig dito. Alam ko ang iniisip mo, Raylene. Huwag mo nang tangkain, kumain ka na. Bumalik na naman ang pagiging suplado nito. Kakaiba din ang ugali ng lalaki. 1 minuto lang mabait pagkatapos masungit na ulit. Kaya mo bang basahin ang nasa utak ko, Andre?
Nagsimula na siyang sumubo kahit na walang gana bago pa tuluyang magsiklab na naman ng lalaki. Nababasa ko sa mga mata ng tao ang iniisip nila. Alam kong napilitan ka lang umuo sa kasal. Pareho nating hindi mahal ang isa't isa, Raylene. Pero wala ka nang hahanapin pa sa akin. Bukas makalawa, magsiselos ka na sa mga babaeng nakakausap ko. Nakakasiguro nitong usal at seryoso pa din. Napaismid siya at ang lakas ng loob nito. Nakakaawa ka, Andre. Dinadaan mo lahat sa angas at pera mo ang lahat. Sige na, panalo ka na. Tama ka. Wala na akong hahanapin pa sa'yo. Pero wag kang mag-expect mula sa akin kapag nagpakasal na tayo. Dahil kahit anong gwapo mo, hindi ako mai-inlove sa'yo. Nakakasiguro din niyang saad. Bahagyang napunit ng mapang-asar ng ngisi ang gilid ng labi nito habang seryosong nakatitig sa kanya. Akala niya magagalit na naman, pero nagkibit balikat. Simula ngayon, sasabihin niya lahat ng gustong sabihin sa lalaking ito nang sa ganun, alam nito ang mga maling ginagawa nito. Mama? Papa? Bulalas ni Raylene at hindi makapaniwala nang makita ang mga magulang sa bahay ni Andre kinabukasan. Anong nangyayari? Paano nalaman ng mga magulang niyang nandito siya? Bigla siyang napaiyak na niyakap ng mahigpit ang mga ito. Anak, okay ka lang ba? Inanyayahan kami dito ng boyfriend mo para pag-usapan ang kasal niyo. Ano ka ba namang bata ka? Bakit hindi mo sinabing gusto mo ng mag-asawa? Pinag-alala mo kami. Umiiyak ang kanyang ina habang siya yakap-yakap. Mama, I'm sorry. Hindi. Pinutol ng isang tikhim mula sa kanilang likuran ang naisa nang sabihin kaya nakapagpreno pa siya. Si Andre iyon at seryosong palapit. Mabuti naman po't nakarating kayo. Nakipagkamay agad ito sa kanyang ama at nag-bless sa kanyang ina. Akala mo kung sinong mabait pagkatapos sa inaniyahan sa loob ng bahay ang kanyang magulang. Nakita niya ang pag-aalangan sa mga mata ng magulang dahil sa sumalubong na karangyaan sa loob ng bahay. Mama, Papa, si Andre po boyfriend ko. At napilitan siyang ipakilala ang lalaki na tila ba kanina pa inaantay na i-introduce niya ito sa kanyang mga magulang. Inanyayahan niyang umupo ang kanyang mga magulang. Ang dalawa sa sofa, siya naman ay pumuesto sa kabilang sofa sa tapat ng kanyang mga magulang. Ramdam niya ang pagtabi ni Andre at paggagap nito ng kanyang palad. Gusto niyang bawiin, subalit nakatingin sa kanila ang kanyang mga magulang. Ayaw niyang mag-alala ang mga ito sa kanya at nais niyang isipin ng dalawa na okay siya at masaya. Pinaniwala niya ang mga ito at ipinakitang masaya siya at mahal ang lalaking ito. Kahit na ang totoo, nais niyang sabihing hinalay siya ng lalaki at pinilit magpakasal. Pero alam niyang walang patutunguhan ng lahat. May pera si Andre. Kaya nitong baliktarin ang pangyayari. Nakikita ko namang mabuting tao itong si Andre, anak, at masaya ka sa kanya. Alam mo, sa totoo lang, matagal na namin gusto ng ama mo na makahanap ka ng lalaking magmamahal at makakasama mo habang buhay. Matanda na kami at salamat naman dahil nakita namin kay Andre ang hinahanap naming lalaki para sa iyo. Masayang saad ni Mama habang nandito silang dalawa sa kusina. Inanyayahan kasi ito ni Andre na dito na magpalipas ng gabi para naman matagal niyang makasama ang miss na miss ng mga magulang. Bagay na nagustuhan niya rin at ipinagpasalamat sa lalaki. Nakuha nito ang buong simpatsya ng magulang niya, lalo na ang kanyang ama, dahil dinig niyang nagtatawanan ng dalawa sa may sofa. Hindi nagtagal, lumabas ang mga ito na masayang masaya pa rin. Napaka-plastic ni Andre. Oo ma, tama po kayo. Ikinubli niya sa isang matamis na ngiti ang lungkot na nararamdaman niya. Iniisip niya kung ano nga kaya ang magiging papel niya sa buhay ni Andre pagkatapos niyang ikasal dito. Pero siguro, hindi na mahalaga pa yun. Tutal, sira na rin naman ang buhay niya. Sa guest room natulog ang kanyang mga magulang pagkatapos ng hapunan at si Andre naman ay sa kabilang silid. Para nga naman isipin ng magulang niya na wala pa itong ginawa sa kanya. Feeling gentleman. Kinabukasan ay hindi pa agad pinauwi ang magulang niya dahil namasyal pa silang lahat. Kita niya kung paano ginagamit ni Andre ang pera nito para lang makuha ang loob ng kanyang mga magulang, bagay na ikinaiinis niya. Sinusuhulan mo ba'y magulang ko, Andre? Kinumpronta niya kaagad ito nang sila ay mapagsolo. Hindi niya nagustuhang ibinili nito ng sasakyan si Papa.
Ang rason ng lalaki para daw hindi na mahirapan pang mag-commute ng magulang niya kung nanaisin itong dalawin siya rito sa Maynila anytime na gustuhin ng dalawa. Bagaman maganda ang intensyon ni Andre, hindi niya pa rin ikinatuwa yun. Alam niyang gustong tumanggi ng papa niya, subalit hindi magawang tanggihan ng lalaki. Baka nga raw sumama ang loob. Hindi ganun ang parents mo, love. Hindi sila madadala sa suhol at talagang gusto nila ako para sa'yo. Isa pa, wala akong magulang, kaya gusto ko sa magulang mo bumawi. Masama ba yun? May naglalarong ngiti sa labi ni Andre at kapag ganito ang lalaki, para siyang masisiraan ng bait. Tsaka love, tama ba ang dinig niya? Tinawag siya nitong love? Parang gustong pumalakpak ng kanyang tenga. Ewan ko sa'yo, Andre, pero tandaan mo to, pagdating ng araw, ayaw kong isusumbat mo lahat ng ibinibigay mo sa pamilya ko. Galit niyang iniwan ng lalaki at pumasok sa loob ng restaurant dahil nandito sila para mag-lunch. Ipinaliwanag ng kanyang ina kung paano nito na lamang nandito siya dahil inanyayahan pala ang mga ito ni Andre para magtungo. Bukod doon, may mga pangunang perang ipinaabot ng lalaki sa kanyang magulang na hindi ginalaw ng mga ito, lalo't malaking halaga yun. Alam niyang ginagawa ayon ni Andre para pagtakpan ng ginawa sa kanya. Kung tutuusin, pwede niya itong sampahan ng kasong kidnapping at rape para maipakulong ang lalaki. Ang kaso sa dami nga naman ng pera ni Andre, pwede nitong baliktarin ang pangyayari. Nakakainis! Nagingit-ngit ang kanyang kalooban na walang kalaban-laban sa lalaki. Napapasunod naman ang tingin si Andre sa magandang hubog ng katawan ni Raylene. Mas maganda ito kapag galit, kaya gusto niya itong nagtataray. Sisiguruhin niya lang na hindi na ito makakawala pa sa kanya. Ingat kayo ni Papa, Ma, ha? Tatawag ako ng madalas sa inyo. Mahal na mahal ko po kayo. Bago umalis sa mga magulang, naiiyak pang yumakap si Raylene na nais sumama pero hindi maisatinig. Pumayag na kasi ang kanyang mga magulang sa kasal nila ni Andre at pinayagan na rin siya ng mga ito na magpaiwan sa nobyo para asikasuhin ang kanilang nilalapit na kasal. Inihabilin pa siya ng ama kay Andre na tiwalang-tiwala sa lalaki kung alam lang sana ng mga ito. Habol niya ng tanawang papalayong kotse kung saan lula ng mga magulang. Ang ama niya mismo ang nagmaneho ng sasakyan. Tuwang-tuwa pa ito na napalitan ng bago ang bulok nitong owner-type jeep na ilang taong ding inalagaan ng kanyang papa. Let's get inside. Narinig niyang wika ni Andre. Bumalik ang malamig nitong aura. Yun bang pwede niyang katakutan? Nawala ang mga ngiti nito sa labi na alam niyang pakitang tao lang sa harap ng kanyang mga magulang. Napabuntong hininga siya na sumunod sa mga ito sa sala. Nadatnan niyang kausap nito si Lauro at Bogart. Iligpit niyo kung kinakailangan. Napaatras siya sa mabagsik na boses ni Andre. Yes, boss. Yun lang at tumalikod na ang dalawa. Sinulyapan pa siya ng dalawa bago nilagpasan. Nakita niya ring nakatingin sa gawin niya si Andre. Alam nitong narinig niyang sinabi nito. Bakit pakiramdam niya? Masamang tao ang lalaki. Kriminal ba talaga ito? Pero sino naman ang ipinaliligpit ng lalaki? Napalunok siya at nakahinga ng maluwag nang umakyat ito tuloy-tuloy sa loob ng silid. Sa pag-aalala, nanatili siya ng ilang segundo sa kanyang kinatatayuan hanggang marinig ang papalayong sasakyan ng dalawang tauhan nito para siguro iligpit ang kung sinong ipinag-uutos ni Andre. Ang lakas ng kabog ng dibdib niya. Anton, sandali lang. Pagkakita sa isa pa nitong tauhan ay tawag niya. Galing ito sa likuran ng bahay. Doon kasi ang barracks ng 3 tauhan ni Andre. Kung ihilingin mong tulungan kitang makalis dito, sorry, pero gusto ko pang mabuhay. Inisihan siya nito at hakmang tatalikuran pero humabol siya sa lalaki at pinigilan ito sa braso. Natigilan ito't napatitig sa kanya bago tinignan ang mga kamay niyang nasa braso nito. Takot agad ang nakita niyang rumihistro sa mga mata ni Anton na agad binawi ang brasong hawak niya. Pastilan ka naman, Raylene. Hindi mo ba alam na sa ginawa mo pwede akong bumulagta dito? Pag yan si boss nakitang hawak mo ang dulo ng daliri ko, papatayin ako nun. Kaya pwede ba lumayo ka sa akin? Pagkasabi nun ay para siyang may nakakahawang sakit na tinalikuran. Habol niya ito ng tingin na hindi makapaniwala. May itatanong lang naman siya kung bukod kay Mr. Silverio ay may iba pang kaaway si Andre. Nag-aalala siya ngayon sa kaibigan.
Baka nga si Mr. Silverio ang sinasabi nitong iligpit, lalo't may galit ito sa pamilya. Huwag naman sana. Nang maisipang tawagan ng kaibigan, agad niyang tinungo ang kanyang silid upang kunin ang kanyang cellphone ng magulat. Sakto kasing nagbibihis si Andre. Automatic siyang napatakip ng kanyang mga mata. Sorry, hindi ko alam na nagbibihis ka. Bakit hindi ka nagsasarado ng pinto? Nakakainis ka talaga. Ano? Nakita't nahawakan mo naman na to. Nagustuhan mo pa nga, di ba? Tsaka ito pilyong tumawa. Pwede ba magbihis ka na? Tingin mo gusto kong makita yan? Narinig niya ang mga yabag nitong palapit sa kanya at ramdam niyang sinagi pa ng lalaki ang kanyang braso. Nahigit niya tuloy ang kanyang paghinga. Hindi ko alam, pero pag sinabi ko bang nasa harapan mo ko ngayon na nakahubad, anong gagawin mo? Nagulat pa siya't napaigtad nang pitikin ng tungkil ng kanyang ilong. Automatic siyang napadilat at diretsyong napatingin sa bagay na iyon. Nagsisinungaling ito. Nakabihis na kasi ang lalaki, pero nag-init ang pisngi niya sa hiya nang ma-realize ang ginawa niya. Lalo't nakangisi ang lalaki. Bakit niya ba tinignan yun? Nakakahiya tuloy. Para siyang bulang naglaho sa harapan ng lalaki. Si Andre ay napapangiti lang sa kilos ng dalaga. Ngiting ipinagtataka niya. Kung dati, napakaseryoso niya. Ngayon ay napapansin niyang mas madalas na siyang umiti lalo kapag kaharap ito. Hindi kaya in love siya? Nakahinga ng maluwag si Rayleigh na makausap si Mariam na ligtas ang ama ng kaibigan. 2 araw ang nakakalipas simula nang manduhan ni Andre ang 2 tauhan upang iligpit ang kung sino mang kaaway ng lalaki. Katulad din ng kanya magulang, nagulat ito sa biglaang pagpapakasal niya. Nagsinungaling na lamang si Rayleigh sa kaibigan at sinabing mahal ang lalaking pakakasalan niya. Ano? React ni Mariam sa kabilang linya matapos umamin ng kanyang damdamin. Kita niya ang pagkunot ng noo nito. Kausap niya si Mariam through video call at malaya niyang nagawa iyon dahil wala si Andre sa bahay. Ang kasama niya lang ngayon ay ang 2 tauhan nito at ang isang maid na si Ate Sylvia. Bakit? Sa tingin mo ba ikaw lang ang pwedeng ma-inlove? Ang galing niya umarte dahil paniwalang paniwala ito sa kanyang sinabi. Okay, fine. Naniniwala na ako. Tuloy bigla ako na curious kung sinong lalaki ang nagpapatibok ng puso mo. Pwede ko ba siyang makita man lang? Excited nitong tanong at kinikilig pa. Wala siya nasa trabaho. Mahirap hagilapin yun. Sobrang busy. Okay, fine. I'm sure mamimit ko siya sa kasal nyo. Wish ko na nga na sana itong lalaki na talagang to ang destiny mo. Nang matapos ang masaya nilang pag-uusap ng kaibigan, bumalot ang matinding kalungkutan sa kanyang puso. Kahit anong pilit niyang kumbinsi sa kanyang sarili na tanggapin na lamang si Andre, hindi niya kaya. Hindi niya talaga mahal ang lalaki at hindi siya masaya sa kasal nilang 2. Pero kung ang pagdurusa niyang kabayaran para sa utang ni Mr. Silverio na may kabutihang nagawa sa kanya, tatanggapin niya. Basta lang wag nang pakikialaman ni Andre ang pamilya ng kanyang kaibigan. Bakit ganyan kang makatingin sa akin? May dumi ba sa mukha ko? Tanong ni Andre sa kanya. Gabi iyon at kapwa sila na sa kwarto dahil magkasama naman talaga silang natutulog sa iisang silid. Nawari bang mag-asawa kahit hindi pa naman sila na ikakasal? Marahan siyang lumapit sa kamang kinaroroonan ni Andre at umupo sa gilid nito. Gaano kalaki ang utang sa'yo ni Mayor Jose Silverio? Seryosong tanong niya. At siya ba ang taong gusto mong ipapatay, Andre? Muli ay tanong niya sa lalaki bago pa man ito makasagot sa una niyang tanong. Sa kanyang tono, ipinahahalata niya kung ano itong klaseng tao. Hindi ko kailangang sagutin ang tanong mo. Saad lang nito at tila nawala ng gana. Anong klaseng tao ka ba talaga, Andre? Dapat ba kitang katakutan? Tanong niya pa rito. Nakita niyang mas lalong nawala ang maayos nitong mood kanina at naging matalas ang mga matang ipinukol sa kanya. Tahimik lang siyang nakatitig sa mukha nito. Wala siyang reaksyon kahit na nakita pa niyang uminit ang ulo ni Andre. Pero nanatili itong tahimik at ayaw ngang sagutin ang tanong niya kaya napabuntong hininga si Rayleigh. Siguro nga mas makabubuti kung hindi niya na ito kilala. Pwede ba akong makiusap sa iyo, Andre? Kalaunan ay malungkot niyang saad, tsaka lang nagbago ang ekspresyon nito nang makitang malungkot siya. Tumitig ang lalaki sa kanya.
Total, nakuha mo na ang lahat sa akin. Pwede bang wag mo nang pakialamanan si Mr. Silverio? Mabuti siyang tao at kung may utang man siya sa'yo, hindi niya pa rin deserve na mamatay. Malungkot niyang turan. Hindi ikaw ang magpapasya para sa bagay na yan. Kulang pa sa buhay mo ang utang niya sa akin. Nasaktan siya sa narinig mula sa lalaki. Ganun ba kawalang halaga ang buhay niya para sa lalaking pakakasalan niya? Marahan siyang tumayo at masama ang loob na lumabas ng kwarto. Tinungo niya ang teres kung saan walang ibang tao. Malaya niyang pinakawalan ng kanyang mga luha. Naiinis siya. Nasasaktan na nakulong sa isang sitwasyon na hindi niya ginusto. Anong kasalanan niya para masadlak siya ng ganito? Umupo siya sa sulok ng teres at hindi maiwasang humagulgol habang nakasubsob sa dalawa niyang palad. Hindi na malaya ni Raylene na sinundan ito ni Andre. Ngayon ay pinagmamasdan ito ng lalaki. Naiinis siyang marinig na umiiyak ito sa napakababaw na dahilan. Mga babae nga naman, mababaw ang luha. Buwisit. Naiinis niyang usal na hindi mapigilang lapitan ng babae. Hinawakan niya ito sa isang braso at marahang itinayo. Pagkakita sa kanya, natigilan ito. Hilam sa luha ang mga mata. Pwede ba? Tigilan mo yung kaartihan mo. Hindi kita sinaktan. Inis niyang saad sa babae. Ano bang pakailan mo, Andre? Pabayaan mo na ako. Para sa'yo walang halaga ang buhay ko. Walang halaga ang buhay ng ibang tao. Hindi ako makapaniwala na makikilala ko ang isang tulad mo na kayang pumatay ng tao para sa wala lang. Hindi ko matanggap sa sarili ko na magpapakasal ako sa isang taong halimaw, kriminal, walang puso, at higit sa lahat, hindi marunong magmahal. Manhid! Naririndi siya sa sigaw ni Raylene, kaya pinutol ni Andre ng mariing halik sa labi ang sasabihin nito. Nagulat ito, napasigok, at na makabawi, sinikap na makawala sa kanya. Ubod lakas siyang sinampal na galit at umiiyak. Natigilan siyang nakatitig dito. Hindi ako magpapakasal sa iyo, Andre, hanggat hindi ka nangangako sa akin na hindi mo gagalawin ang pamilyang Silverio. Gigil nitong saad bago siya tinalikuran. Naipilig niya ang ulo bago hinaplos ang kanyang nangali na pisngi sa lakas ng pagkakasampal nito. Buwisit na babae, nakakadalawa ka na ng sampal sa akin ah. Bulong ni Andre at talagang siya pa itong binigyan ng kondisyon. Naikuyom niya ang kamao. Sir, okay lang po ba kayo? Tanong ni Anton nang masalubong siya galing sa teres. Napansin marahil nito ang pamumula na mukha niyang tinamo mula sa sampal ng babae kanina. Bumili ka ng alak. Sa halip na sagutin ang tanong nito ay utos niya rito. Naiinis siya sa hindi alam na rason pero hindi siya papayag na mapasunod ni Raylene. Ngumisi naman si Anton na natuwa sa kanyang sinabi at agad tumalima. Pasado 12:00, naririnig pa ni Raylene na nagtatawanan sa baba sina Anton, Lauro at Bogart. Kasali noon si Andre dahil wala pa ito sa kanilang silid. Nakikipagmatigasan siya kay Andre. Kailangan mo na nitong mangako sa kanya bago siya magpakasal dito dahil kung hindi, tatakasan niya ito. Hindi nagtagal ay pasuray na pumasok sa kanilang silid si Andre. Hindi naman siguro ito lasing pero namumungay ang mga mata. Nakangisi pa pagkakitang gising siya. Hindi ka ba makatulog dahil wala pa ako sa tabi mo? Saad ng lasing nitong boses na sinunda ng mahinang tawa. Masama niya itong pinukol ng tingin. Mas pinili niyang wag itong sagutin. Nakainom ang lalaki at alam niyang hindi niya ito makakausap ng matino. Humiga na lang siya at hindi na ito pinansin. Pero hindi nagtagal, naramdaman niyang lumundo ang kama at niyakap siya nito. Okay, fine. Panalo ka na, Raylene. Hindi ko nagagalawin ang pamilyang Silverio kapalit ng pagpapakasal mo sa akin. Nakakatawa lang na ako yung boss dito. Hindi nito itinuloy ang sasabihin at marahang napamura. Dama niya ang mas mahigpit nitong yakap na hindi niya nakinontra dahil natuwa siya sa narinig. Binaon nito ang mukha sa pagitan ng kanyang leeg at dinampian ng halik ang parting yun. Kusa siyang humarap sa lalaki. Totoo ba yan, Andre? Ayaw niyang maniwalang tanong. Ngumiti ito at ramdam niya ang mainit nitong palad sa kanyang pisngi. Yes, Raylene, totoo. Tugon ni Andre. Napangiti si Raylene at nagpasalamat sa lalaki. Yun lang at sinakop na nito ng sabik na halik ang labi niya na tinugon naman ng dalaga. Ang ingrandeng kasal ni Raylene at Andre, dinaluhan ng marami.
Sinong magsasabing forced marriage iyon kung makikita sa dalawa ang kasiyahan para sa araw na iyon? At may dahilan si Raylene kung bakit kailangan niyang ipakita sa mga taong masaya siya. Yun ay dahil may kondisyon siya kay Andre. Kahit nga siya hindi makapaniwala na ang isang mayamang kilala niya sa kanilang probinsya ay may malaking pagkakautang pala kay Andre. Nagkataon lang bang lahat, Andre? Makahulugan ang naging tanong ni Mr. Silverio nang lapitan si Andre habang tinatanaw ang asawang magiliw na kausap ang bisita sa kanilang kasal. Nandito sila ngayon sa venue. Hindi siya ang nag-imbita sa pamilyang ito kundi si Raylene mismo. Hindi niyo ba nahahalata masaya siya? Tugon ni Andre kay Jose Silverio. Tinungga nito ang hawak na kupita at tumingin sa kanya. Natatandaan ko ang pagbabanta mo nang huli tayong magkita, Andre. Sinabi mo sa akin na pagsisisihan ko ang nangyari. Huwag kang umaktong isang Montemayor dahil kung hindi ka napulot ng kaibigan ko sa lansangan, hindi ka makakarating sa kinaroroonan mo ngayon. Matiim nitong saad. Naikuyom ni Andre ang kanyang kamao. May punto kasi ito. Hindi siya isang Montemayor dahil adopted lang siya. Pero bago niya narating ang kinalalagyan niya ngayon, pinaghirapan niya din namang maabot. Bago namatay ang kanyang kinilalang mga magulang, nagawa pang sabihin ng kanyang ama ang utang ng kaibigang si Jose na naging mitsa kung bakit niya nakilala si Raylene. Pero dahil nangako siya sa asawa na hindi nasisingilin ng lalaki sa utang nito sa kanyang ama, kalilimutan niya na. Madaling kitain ang pera at mas matimbang sa kanyang dalaga at yon ang isang katotohanan na hindi niya matanggap. Kalimutan na nating magkakilala tayo. Saad niya na lamang, ngumisi ito. Sige, kunwari, hindi ko alam na masama kang tao at may ginawa ka kay Raylene para mapapayag siya sa kasal niyo na ito. Hindi ko sasabihin yun sa mga magulang niya kung mangangako ka sa akin na hindi mo sasaktan si Raylene. Alam mo bang mahal ko yan na parang anak ko na rin? Kaya oras na pinaiyak mo yan, ibubulgar ko sa magulang niya kung sino ka. Pagko ay tinawanan siya nito ng malakas. Nakadama siya ng inis na gusto itong bigwasan pero nagpigil siya dahil nakita niyang papalapit sa kanila ang asawa. Hi tito, mukhang nagkakasiyahan ata kayo. Nakangiting puna ng kanyang asawa. Tumikhim si Mr. Silverio. Ibinilin lang kita dito kay Andre. Alam mo, kilala ko ang batang ito, iha. Sinabi ko lang na dapat kang ingatan. Tinapik pa nito ang balikat ni Andre bago tumalikod. Nagpapasalamat naman si Raylene dahil nakita niyang okay na ang dalawa. Tinupad ni Andre ang sinabi nitong kalilimutan ang anumang atraso ni Mr. Silverio sa lalaki at gusto niyang magbago na rin si Andre. Andre, salamat. Seryoso niyang saad. Inakbayan siya nito. Halika, lapitan natin ng iba pang bisita. Ngumiti si Andre at iginiya siya palapit sa iba pa nilang bisita. Naroon pa ang kanyang mga magulang at kaibigan na nagkakasiyahan. Ang lahat ay masasaya. Wala man totoo sa kanila ni Andre. At least, nagiging maayos na ang lahat. Kinabukasan, paggising ni Raylene, nadatnan pa niya ang ina sa kusina at kasama si Ate Sylvia na naghahanda ng almusal. Dito na nagpalipas ng gabi ang kanyang mga magulang dahil malalim na ang gabi nang matapos ang party. Ang hindi nagpapigil umuwi ay ang pamilya ng kanyang kaibigan dahil may kasamang driver ang mga ito. Good morning ma, good morning Ate Sylvia. Nginitian siya ng mga ito. Si Papa, nasa labas kasama ang asawa mo. Napalinga siya sa labas bago nagtimpla ng 2 tasa ng kape para sa kanya at sa asawa. Napagod ka daw kahapon sa kasal niyo kaya hindi ka niya ginising. Anong oras ba kayong aalis anak? Tanong nito habang kasalukuyang naghahain. Ngayong araw ang alis nila para sa 1 linggong honeymoon. Wala pa nga silang napipiling lugar pero para sa kanya kahit wala ng honeymoon, para saan pa? Ilang beses na siyang ginamit ni Andre sa ibabaw ng kama. At hindi sila nagmamahalan. Ano yun? Pakitang tao? Hindi ko alam ma, parang wala na nga akong plano. Tamad niyang tugon. Saktong tapos na siyang magtimpla ng kape kaya umupo siya sa harap ng mesa. Ano ka ba naman anak? Ikaw lang yung ikinasal na hindi excited na makasama ang asawa sa isang romantic na lugar. Alam mo ba, noong kaming ikinasal ng papa mo maniwala ka't sa hindi, tricycle lang ang sinakyan namin patungo sa honeymoon naming 2. Pero anak,
Sobrang nag-enjoy ako. Masayang-masaya nitong pagkukwento. Siguro kasi mahal niyo si Papa. Wala sa sarili niyang tugon. Natigilan ito sa paghahain at siya'y tinitigan. Bakit anak? Hindi mo ba mahal si Andre para magsalita ka ng ganyan? Biglang puna ng kanyang ina. Tsaka niya lang na-realize ang maling sagot kanina. Good morning, wife. Buti na lang, to the rescue ang asawa niya, nakakapasok lang sa komedor kasunod ang kanyang ama. Pakitang tao nang halikan siya sa pisngi at tabihan sa upuan. Mabutit nandyan na kayong dalawa para makapag-almusal na tayo. At mukhang nakalimutan na rin ni mama niya ang sinabi kanina nang masaya na ring dumulog lahat sa mesa. Pagkatapos mag-almusal, nagpaalam na ang kanyang mga magulang na uuwi na. Kahit papaano, hindi niya nagaanong ikinalulungkot na maghihiwalay na naman sila dahil anytime naman daw pwedeng dumalaw ang mga ito sa bahay. Sila naman ni Andre ay nag-prepare na rin para sa kanilang pag-alis. Ano kaya kung sa El Nido tayo mag-honeymoon? Gusto kong marating yung Miniloc Island. Habang abala siya sa pag-aayos ng mga dadalhin nilang gamit, nagsimula na ring mag-search si Andre ng lugar kung saan sila patutungo. Ikaw ang bahala, Andre. Pwede din namang hindi na tayo mag-honeymoon. Walang gana niyang tugon. Ayaw mo ba o gusto mo? Biglay uminit ang ulo nito. Napatingin naman siya kay Andre na nagtaas ang boses. Masama niya itong tinignan. Sinabi ko bang ayaw ko? At syempre mas malakas ang boses niya, hindi siya magpapatalo. Nakita niya itong kumalma. Sa bagay, pwede naman talagang hindi na tayo umalis. Or dito na lang natin gawin sa kwarto natin. Pelyo itong umisi at takmang lalapitan siya nang muli siyang magsalita. Sige, sa El Nido na lang tayo. Gusto ko rin namang makita yung sinasabi mong Miniloc Island. Pag-iwas niya lalo at gusto na naman yata nitong mangitlog at maglilim sa kanya. Papayag ka rin pala. Nakita niyang gumuhit ang matamis ng ngiti nito sa labi. Hindi man sinasadya, napangiti din siya at nahawa sa matamis nitong ngiti. Nagkataong walang direct flight from Manila to El Nido, kaya ang nakuha nilang ticket ay hanggang Puerto Princesa lamang. At dahil gustong-gusto talaga ni Andre na marating ang lugar na yun na magkasama sila, pumayag naman ito. At hindi pa doon natatapos ang kanilang kamalasan. Dahil wala nang biyahe sa ferry boat to El Nido, kundi dahil nga gabi na yun, kinabukasan pa daw at napilitan silang sumakay sa van. Pagod na siya't naisa nang ihilata ang likod, lalo't nag-abang pa sila ng available na masasakyang van na maghahatid sa kanila patungo sa kanilang destinasyon. Tubig, gusto mo? Inabutan siya ni Andre ng isang bottled mineral na binili nito sa mga naglalako sa labas. Nakasakay na sila sa van pero hindi pa iyon umaalis at nag-aantay pa ng ibang pasahero. Mabuti nga at maayos silang nakapag-almusal kanina bago umalis dahil wala pa silang lunch pareho. Salamat. Anya rito. Binuksan muna nito iyon tsaka kinalahati ang laman bago iniabot sa kanya. Sorry, may laway ko na. Nananadya pa nitong saad habang nakangiti. Dahil dito, napairap siya. Gusto pala nitong uminom, hindi pa dalawa ang binili. Pwede ba, Andre? Wala ako sa mood makipagbiruan sa'yo. Napapagod na ako. Pahila niyang inagawang bote at walang pakailam na tinunggayon. Isa pa, uhaw na nga rin siya at hindi akalaing masisimot ang laman nun. Pagkatapos ay kinuha yun ni Andre sa kamay niya at itinapon. Pwede kang sumandal sa akin kung gusto mo. Kusa nitong inihilig ang kanyang ulo sa malapad nitong dibdib. Gusto niya ang pakiramdam habang nakasandal sa asawa. Pero kinikilabutan siya, parang ang awkward. Hindi ako inaantok, wag na. Pagpapakipot niya at balak sanang lumayo sa lalaki. Kaso kinabig siya nito at ipinulupot ang dalawang braso sa kanyang bewang. Dahil nakatalikod siya sa lalaki, tiningala niya ito upang ipakita ang masamang tingin. Pero dinampian siya nito ng masuyong halik sa labi, kaya nawala siya sa sariling wisyo. Nawala ang tiger look, maging ang pagpupumiglas, lalo at isiniksik pa siya nito sa katawan ng lalaki. Nagsimula na ring tumakbo ang van, dahil dito para siyang inihili. Naramdaman niya na lang na nag-e-enjoy siya sa magandang view na kanilang dinadaanan. Ang sarap dito! Saktong dumating sila sa kanilang destinasyon 9:00 ng gabi. Natatawa na lang siya sa reaksyon ni Andre.
Ngayon niya lang kasi ito nakita na ganoon kasaya. Sa pagkakaalam niya, madalas ay seryoso itong tao. Matapos makapag-check-in sa hotel, ay nagpa-deliver kaagad si Andre ng kanilang makakain. Siya naman ay naligo muna para mawala ang bigat na kanyang nararamdaman. Saktong dumating naman ang order nito nang matapos siyang maligo. Tsaka sila sabay kumain na parehong masaya at pinag-uusapan ng kanilang gagawin bukas kung paano papasyalan ng Minulok Island na sinasabi ng kanyang asawa. Sa pagod pagkatapos nilang mag-dinner, mas pinili niyang mahiga at magpaantok habang dinadalaw ang kanyang IG account. Naghihikab na siya nang malingunan si Andre na kagagaling ng banyo at walang kahit na anong suot maliban sa puting tuwalya na nakabalabal sa ibabang parte ng katawan nito. At dahil nakita niya na ang nakatagong iyon ng asawa, ay tagos sa towel ang nakikita niya. At bagaman hindi yun ang kanilang unang gabi, dama niya pa rin ang excitement na lumukob sa kanya. Nangungusap ang mga mata nito habang palapit, basta naramdaman na lang ni Raylene na tumabi ang asawa at idinikit ang katawan sa kanya. Hindi siya kumibo, walang kahit na anong pagtutol ang nanulas sa kanyang mga labi nang siilin siya nito ng nag-aalab na halik na tinugon naman agad ni Raylene. Halik na lumalim ng lumalim, naging mapangahas na parabang wala ng bukas. Nagmistulang uhaw si Andre at parabang nasa labi niya ang buhay nito. Halik na nagpainit sa buo niyang katawan at tuluyang nagparaya para sa kanilang honeymoon. Kinabukasan pagkatapos nilang mag-breakfast, tinungo na nila ang Minilok Island, isa iyong famous resort na dinarayo kahit na mga taga-ibang bansa. Maganda ang lugar, relaxing, pwede nilang gawin lahat mag-asawa. Kaya naman in-enjoy nila ang bawat sandali nilang dalawa sa kanilang honeymoon. Naisipan din nilang mag-swimming ng sabay. Nagustuhan mo ba dito? Masuyong tanong ng lalaki sa kanya habang nasa gilid sila ng dalampasigan. Palubog ang araw at napakaganda ng sunset. Kaya nga panay kuha siya ng picture para may remembrance siya sa pagpunta nila ni Andre sa magandang lugar na yun. Oo naman, nakangiti niyang wika at itinutok ang kamera sa asawa at kinuhanan ito ng picture habang background nito ang magandang dagat. Gusto kong bumalik dito kapag may anak na tayo. Wika nitong nakangiti, siya man ay ganun din pero natigilan sa sinabi ng lalaki. Hindi niya naisip na maaring mangyari na magkaanak sila dahil ilang beses nang may namagitan sa kanila. At oo, excited na rin siya. Sa loob ng 1 linggo bago sila nakauwi pabalik sa Maynila, ay iisa ang kanyang natuklasan. Masarap kasama si Andre at napaka-komportable niya sa tabi nito. 3 buwan nang lumipas matapos ang kasal nila ni Andre na naging maayos naman ang lahat sa kanilang pagsasama bilang mag-asawa. Umaakto siyang misis nito na ipinaghahanda niya ng makakain sa almusal si Andre. At kung minsan, hinahatira niya pa ito sa opisina ng tanghalian, katulad na lang sa araw na yun. Dito ka lang, sabi niya sa isang tauhan ni Andre na si Anton na siyang nag-drive para sa kanya. Okay, matapos siyang pagbuksan nito ng pintuan ay nagsalute pa sa kanyang lalaki. Siya naman ay nagsimula ng pumasok sa loob ng malaking gusali na tinungo ang elevator tuloy-tuloy sa office ni Andre. Minsan na siyang isinama ng lalaki dito kaya sanay na siya. At bilang asawa ng CEO, hindi niya na kailangan pang kumatok ng pintuan pagpasok upang matigilan. Nakita niya kasing magkasama si Andre at Leia sa loob ng office at seryoso ang dalawang magkatabi at parehong nakatunghay sa laptop na nasa ibabaw ng executive table ng asawa. Si Leia ay ang sekretary nito. Inisip niya kung tutuloy pa ba sa loob or hindi na. Baka makaabala siya sa dalawa. Pero ang totoo, naiinis na siya sa eksenang yun. Bigla siyang tumikim nang hindi makapagpigil. Napalingon sa kanya si Andre, tsaka pa ito lumayo ng bahagya kay Leia. Habang ang babae ay ngumiti kay Andre bago siya sinulyapan. Hi, have a seat sweetie. May ginagawa lang kami ni Leia. Sandali na lang to. At muli, ibinaling na nito ang atensyon sa laptop. Bago siya umupo sa sofa na nasa loob ng office ni Andre, nakita niya pang lumapit pa ang sekretary nito na ngayon nakadikit na ang braso kay Andre. Habang ang asawa naman niya, abala sa pag-discuss ng kung ano sa babae. Hindi na nito napansin ang ginawa ni Leia
na halos iduldul sa harapan ng asawa niya ang malaki nitong hinaharap at naiirita siyang makita yun. Ang kapal ng muka, walang pakialam kahit na nasa harapan pa siya ng mga ito. Tumikim siya ng pagalit, ngunit tila walang naririnig ang dalawa. Sa inis ay padaskol siyang lumapit sa harapan ng mga ito at walang pakundangang itiniklop ang laptop tsaka masamang tinignan ng babaeng nakadikit kay Andre. "Fuck, Raylene! What are you doing?" Lumagabog ang mesa matapos nitong suntukin yun at nakita niya ang matinding galit nito para sa kanya. Napaawang ang labi niya sa ginawa nito. Bukod doon, nasaktan siya sa ginawang paninigaw ni Andre sa kanya. Bahagya namang napangiti ang sekretary nito. "Lunch na, Andre. Pwede ba mamaya na ninyo ituloy ang ginagawa nyo? Kapag wala na ako dito sa office mo?" Inis niyang sigaw din sa asawa at masamang tinignan si Leia. "My God, Raylene, importante to. Pero sa ginawa mo, binura mo ang mga files ko. Hindi mo alam kung gaano kahalaga yun." Ngit-ngit nitong sigaw. Namewang siya sa harapan nitong naiinis. "Ah, ganun? Mas mahalaga pa sa'yo yung files niyan kaysa sa akin? Hoy Andre, nagluto ko para sa'yo. Nag-effort pa akong ihatid dito sa office mo. Pagkatapos, ganito lang palang mapapala ko." Galit na galit din si Raylene na sumigaw. Kala ba nito magpapatalo siya? "O hayan, lamunin mo yung niluto ko at magsama kayo ng sekretary mong malandi." Tsaka galit niyang sinuyod ng tingin ang sekretary nitong si Leia. "Anong malandi ang sinasabi mo? Angal naman ng babae. Bakit? Hindi ba?" Inis itong hinarap ni Raylene. Si Andre ay nasapo ang kanyang noo dahil tila mag-aaway pa yata ang asawa at ang kanyang sekretary. Kanina pa siya abala para sa kanyang presentation para sa araw na yun. Subalit sinira lang ni Raylene. Pagkatapos, aawayin pa nito ang kanyang sekretary. At bago pa man magsabong ang dalawa sa maling paratang ni Raylene kay Leia, pumagitna siya. Pero ganun na lang ang gulat niya nang dumapo sa mukha niya ang palad ng asawa na dapat ay para sa kanyang sekretary. Uminit ang ulo niya sa ginawa nito. Mukhang wrong timing ang pagpunta ng asawa sa office niya dahil busy siya ngayon. Dagdagan pang mainit ang kanyang ulo. "Bitiwan mo ko, Andre, ano ba?" Sigaw nitong nagwala nang hawakan niya ng bahagya ang braso nito at igiya palabas ng kanyang opisina. "Please lang, wife, umalis ka na. Marami akong gagawin, okay?" Nagtimpi pa rin siyang magalit dahil ayaw niya itong patulan. Pansin niyang hindi rin maayos ang mood nito. "Ayaw ko, Andre. Hindi ako aalis hanggat hindi mo pinapaalis yung sekretary mo. Sasabunutan ko siya." Gigil namang sigaw ni Raylene. Mas lalo lang siyang nainis kay Andre dahil mas pinabura nito ang malanding babae. Imbis na ito ang palabasin at siya ang may iwan sa loob, siya pa itong pinalabas. At heto, pinagtatabuyan siyang paalis. Wala siyang nagawa at nagmarchang umalis na lamang nang tawagin ito ang security at ipakaladkad siya palabas ng building. "May problema ba, Raylene?" Salubong sa kanya ni Anton nang matanaw na papalapit sa kotse. Humihingal siya sa galit. Gusto niyang balikan ng sekretary ni Andre at sampalin. "Yang boss mong playboy. Pinagtabuyan ako palabas ng office niya. Nakakainis." Pagsusumbong niya, padaskol pang pumasok sa kotse. "Ho, hindi niya magagawa yun, mahal na mahal ka nun." Tugon naman itong nagkakamot sa batok habang umiikot sa kabilang bahagi ang kotse. "Anong mahal pinagsasasabi mo? May mahal bang ipagpapalit sa sekretary niya? Ang kapal ng muka, alam ng may asawa kinakalantari pa." Galit pa rin siya at hindi maawat ang sarili. Hindi ito sumagot sa kanyang sinabi. Bagkos ay tinignan pa siya. Pagkuway tumawat iiling-iling. "Anong nakakatawa?" React niyang lalong nagalit. Kasi nagsiselos ka. Ibig sabihin lang nun mahal mo si boss. Pareho lang kayo. Itanong mo pa kay Lauro at Bogart kung gaano nababaliw yang si boss sa'yo. Tsaka Raylene, kung problema mo si Leia, ako nang bahala dun. Ililigpit ko kung gusto mo." Biglay naging seryoso ito at binuhay ang makina ng sasakyan. Natigilan si Raylene. Siya? In love kay Andre? Paanong nangyari? Nawalan siya lalo ng kibo nang maalala ang sinabi dati sa kanya ni Andre na hindi magtatagal magsiselos na siya rito. Ibig bang sabihin ito? Napasubsob siya sa sariling palad nang ma-realize ang nangyari kanina sa office ni Andre.
Selos nga ba ang matatawag ang ginawa niya kanina? Patay na, paano na? Di nabuko na siya agad ni Andre. Pagod at halos 10:00 nang nakauwi si Andre kinagabihan galing sa trabaho. Tulog na rin ang kanyang asawa pagdating na nakalilis pa ang suot na manipis na pantulog. Nasisilip niya ang kalangitan kaya tanggal lahat ng pagod niya at bahagya pang napangiti. Habang kinakalas isa-isa ang botones ng polo niya, marahan siyang humakbang papalapit dito. Gusto niyang maglilim muna nang sa ganun tuluyang mawala ang kanyang pagod. Umupo siya sa gilid ng kama at yumuko upang halikan ng asawa sa labi. Naamoy niya kaagad ang pinaghalong lotion at shampoo sa hininga nito na nagpainit sa katawan niya. Katulad ng dati kapag nadidikit sa asawa, ganito ang nararamdaman niya. Naramdaman marahil nito ang kanyang presensya, kaya kumilos ito at marahang idinilat ang mga mata. Agad na pabangon pagkakita sa kanya. Nabasa niya ang pag-aalala sa reaksyon ng mga mata nito. Hindi ako galit. Nagawan ko ng paraan yung sinira mong presentation ko kanina. Pinangunahan niya na ito at dahil batid niyang iyon ang iniisip ni Raylene. Sorry, wika ni Raylene. Hindi ako tumatanggap ng sorry, Raylene. Isang round ang kapalit nun. Biniro niya ito kaya isang matamis na ngiti ang sumilay sa labi nito. Mga ngiting gusto niyang palaging nakikita sa asawa. Lumapit ito sa kanya at kusang pumulupot ang 2 braso sa kanyang leeg. Humaplos kaagad ang mga palad niya sa malambot nitong katawan. Pero saglit itong natigilan nang tila may naamoy at hindi nagustuhan kaya napatakip ito ng bibig. Sa gulat niya bigla itong nagduduwal at patakbong tinungo ang banyo. Nagugulumihinan siyang inamoy ang sariling hininga. Pero imposible dahil amoy mentol yun. Automatic siyang napasunod kay Raylene sa loob ng banyo at nadatnan niyang nakasubsob ito sa lababo at nagduduwal na nanginginig ang mga kamay na nakahawak sa bawat gilid. May problema ba? Nag-aalala siyang dinaluhong ito. Walang sagot dahil panay lang ito suka. Madali niyang tinawag ang mga tauhan upang ihanda ang kotse at itatakbo niya sa hospital ang asawa. Lalo't namumutla ito. Maaaring nakakain ng sirang pagkain ng asawa kaya ito nagsusuka. Halos mawalan ito ng malay nang diretsong tumayo matapos magduwal. Tagatak ang pawis sa noo at hawak ang sintido ng isang kamay at ang kabila naman ay hawak ang tiyan. Agad niya itong binuhat palabas ng banyo. Pinatungan na lang ng mahabang damit ang suot nito tsaka dinala sa labas. Sa hagdan pa lang, sumisigaw na siyang buksan ng kotse. Maging si Ate Sylvia na nagpapahinga na yata, nagulat sa kanya at madaling sumalubong sa kanila na tila nag-aalala. Anong problema, sir? Hindi niya na iyon nasagot, kundi dali-dali niya nang inilabas ng bahay ang asawa diretso sa kotse. Nakaantabay na rin si Lauro sa driver's seat, si Bogart naman ang siyang nagbukas ng pinto. Agad pinatakbo ni Lauro ang kotse, saktong naisakay niya ang babae. Sa hospital ay hindi mapalagay si Andre habang inaantay na lumabas ang doktor na nag-atima sa kanyang asawa. Pasilip-silip siya sa loob kahit na hindi naman niya matatanaw si Raylene. Natahimik lang siya nang lumabas ang nakangiting doktor at ibinalitang buntis pala ang kanyang asawa at natural lang daw sa isang buntis ang magsuka, mahilo at mainitin ang ulo. Higit sa lahat, masyadong sensitive ang pangamoy. Natigilan siyang napangiti habang napapatingin kay Lauro na napangiti rin sa magandang balita ng doktor. Magiging daddy na siya. Madali niya itong kinamayan at makailang beses na nagpasalamat. Kasunod ang asawa na agad din namang na-discharge. Mabilis niya itong sinalubong ng yakap. Magkakabibi na tayo, Raylene. Ang saya-saya ko. Sa tuwa, pinugpog ito ng halik pero dama niyang hindi talaga ito natutuwa sa kanya. Umuwi na tayo. Gusto ko nang magpahinga. Walang kangiti-ngiti nitong Saad at bahagya siyang itinulak. Inalalayan naman kaagad niya ito pero sinabing kay Lauro na lang sasabay dahil ayaw nito ang amoy niya. Bakit naman? Yamot siyang napasunod sa dalawa na nagmistulang siya pa ang alalay. Habang pauwi, hindi maipinta ang mukha nito. Mas pinili niyang sa passenger seat sumakay dahil ayaw nitong makatabi siya. Nang maisip na dahil baka sa pabango niya, pagdating sa bahay, agad na ligot nagbihis tsaka niya itinapon lahat ng pabango niya. Pagpasok muli sa kwarto,
Tulog na si Raylene. Masaya niya itong tinabihan at kinintala ng halik tsaka natulog na rin. Total, wala naman akong ginagawa dito sa bahay. Sasama na lang ako sa office mo. Kinabukasan na habang nag-aalmusal ay saad nito. Maagang nagising ang asawa niya at sabi ni Ate Sylvia, itong araw ang nagluto ng almusal niya katulad ng mga nakaraan. Maiinip ka lang doon, sweetheart. Dito ka na lang. Naisip niya kasing wala siyang magagawa pagkasama niya ito dahil panigurado na kay Raylene ang kanyang atensyon. Ayaw mong nandun ako para magawa ninyo lahat ng sekretarya mo ang gusto niyang gawin? Uminit kaagad ang ulo nito at nagtaas ng boses. Pero dahil nasabi ng doktor sa kanya yun, hindi na siya nagtaka pa. Teka lang, nagsiselos ka ba kay Leia? Napapangiti niyang tanong. Sana nga oo, dahil iisa lang ang ibig sabihin nun. At bakit naman ako magsiselos? Ang akin lang, kung mambababae ka, i-divorce mo muna ako. Hindi ka nagsiselos ha, sige. Nagbabadya niyang saad ng umiti. Nakita niya pa ang matalim nitong mga matang ipinukul sa kanya. Bakit? Anong gagawin mo? Wala lang, sige. Sumama ka kung gusto mo. Baka kung ano pang sabihin mo. Pero sigurado ka ha, hindi ka magsiselos kay Leia. Napaismid si Raylene sa tinura ni Andre. Bakit may pakiramdam siyang may gagawin itong hindi maganda? Subukan lang nito. Maghahalo ang balat sa tinalupan. Matapos nilang mag-almusal, naligo na si Raylene at nagbihis. Hindi siya papakabog kay Leia. Inilabas niya lahat ng assist niya. Malaking harapan, maputi at magandang hita. Ipapakita niya sa lahat ng employees ni Andre na maganda ang asawa nito. Mas maganda pa sa sekretarya ng asawa. Dahil dito, napapatanga sa kanya si Andre nang bumaba siya ng hagdan. Hindi nito maikurap ang mga mata at parang nabato-balani sa kanyang kagandahan. Napatikhim si Andre na mapagtantong nakatulala siya sa kagandahan ng kanyang asawa. Tuloy, gusto niya itong balutin ng kumot. Nakakapanibago kung kailan naman ito buntis tsaka nagpa-sexy sa kanya. Boss, aalis na ba tayo? Noon ay biglang pumasok si Bogart at kita niyang itinutok nito ang mga mata kay Raylene pababa sa mga hita nito. Hoy, saan ka nakatingin ha? Masama ang tingin na ipinukol niya kay Bogart. Nakita niya itong nag-iwas kaagad ng tingin kay Raylene. Sa inyo ho, boss. Nakangisi nitong sagot. Sinungaling. Umangat ang kamao niya at mangani-ngani itong bigwasan. Halata namang hinagod nito ng tingin ng asawa. Sorry naman, boss. Ang sexy kasi ni Raylene. Sasali ba siya ng pageant? Nagawa pa nitong magbiro. Napatingin siya sa magandang asawa at madaling hinubad ang coat at ibinalot sa katawan ng asawa. Sweetheart naman, bakit ba kasi ganyan ang suot mo? Bakit si Leia lang ba ang gusto mong makitang nakasuot ng pang-sexy? Ito pa ang galit ng sumagot. Pambihira, ba't nadamay na naman yung sekretary ko? Napangiti na lang si Bogart dahil halatang nagsiselos si Raylene sa nabanggit na pangalan. Boss, tara na ho, ready na ang kotse. Hindi na, ako na lang ang magdadrive. Sumama ka kay Lauro at Anton sa site. Utos niya dahil may ipinatatayo siyang bagong building para sa bagong negosyo. Daanan niyo sa bodega at kunin kay Bernie ang mga kakailanganin ko sa site. May code na yon, 5 kahon. Muli ay utos niya, tsaka ay pinagtabuyan kaagad paalis ang lalaki. Hindi niya gustong nakatingin ito sa kanyang asawa. Kung hindi nga lang ito magagalit, baka pinagbihis niya na si Raylene. Nang makaalis ito, tsaka niya iginiya palabas ang asawa. Napangiti naman si Raylene na tinitignan si Andre. Kita niya ang hindi maiwasang sulyap sa kanya kahit nakasalukuyan ng nagmamaneho ang lalaki. Kapag kuwa'y nginingitian siya, siya naman ay nagdikwatro para lalong gumanda ang view sa paningin nito. Pero pagbaba nila ng kotse, muli na namang binalot ni Andre ng coat ang katawan niya. Ang ganda ni ma'am, bagay na bagay sila ni sir. Oo nga no, ngayon ko lang siya nakitang nag-ayos. Bakit kaya? Sa kanilang dinaraanan, narinig niya ang usapan ng 2 employee ni Andre. Napataas lang ang kilay niya at nagtataka din sa kanyang sarili kung bakit kailangan niyang magpa-sexy sa asawa. Gayong alam naman na iyon ni Andre. Pero nang makita si Leia, tumayo ang kanyang sungay. Good morning sir, may lunch meeting po tayo kay Mr. Dulier. Nag-set na po ako sa isang restaurant malapit dito sa Montemayor Company.
Ang lapad ng ngiti nito at sumabay kay Andre papasok sa loob ng office. Ewan kung hindi siya napansin or talagang sinadya nito. Okay, cancel it. Sagot naman ni Andre. Ho, bakit naman sir? Malanding tanong nito, tila na-disappoint. Don't you see, kasama ko ang asawa ko. I-reset mo na lang ang meeting bukas. Mando pa ni Andre, tsaka lang siya tinignan nito at plastic nang umiti. Mainit talaga ang dugo niya kay Leia. Gusto niya talaga itong sabunutan. Sir, sayang naman po. Actually, matagal na nating target si Mr. Dolier. Ang kaso, isinama niyo pa si Mrs. Okay lang Andre, sasama na lang din ako sa meeting niyo. Bigla siyang sumali sa usapan. Ano naman pong gagawin niyo doon ma'am? Pairap nitong tanong. Pwede naman po kayo maghintay dito sa opisina ni sir. Kung ikaw kaya ang maiwan dito. Uminit bigla ang kanyang bunbunan. Tingin niyo po ma'am, kaya niyo ang trabaho ko? May halong pangiinsulto ang boses ni Leia. Hindi siya nakapagtimpi. Bakit? Ano bang trabaho ang alam mo? Landiin ang asawa ko? Tignan mo nga yung suot mo. Halos nakaluwa na yung dibdib mo. Inis na sigaw ni Raylene at dinuro si Leia. Teka nga lang ma'am, ano bang ikinagagalit niyo sa akin? Yun bang mas maganda ako sa'yo, ganun ba? Galit na ring sumigaw si Leia. Leia, stop! Galit na rin si Andre sa bangayan ng dalawa. Nag-aalala siya sa kanyang asawa, lalo at buntis ito. Pero sir, pinangungunahan ako ng asawa mo. Tuwing nandito siya, ako lagi ang pinag-iinitan. Wala naman akong ginagawang masama sa kanya. Naiiyak nitong sabi. Paanong hindi? Kulang na lang isampay mo sa balikat ni Andre ang kokomelon mo. At kung makadikit ka kay Andre, daig mo pa ang linta. Hanggang sa nagsigawan na ang dalawa. Nasa po na lamang ni Andre ang kanyang noo. Imbis na makapagsimula na siya sa kanyang trabaho, heto't kailangan niyang paghiwalayin ng dalawa. Nahinto lang ang mga ito nang sumigaw siya. You're fired, Leia. Get out of my office now. Sigaw ni Andre. At siguro, matatahimik lang din ang kakaselos ng asawa niya kung tatanggalin niya ang babae sa trabaho. Hindi niya na rin nagustuhan ang pagsagot nito at pakikipagbangayan kay Raylene. Hindi na nito iyon nirespeto. Ang nais niya kung paano siya nito pakibagayan, ganun din ang kanyang asawa. Kaso hindi. Kapwa natigilan ng dalawa. Naiiyak pa ito na lumapit sa kanya na ikinagulat niya nang siilin siya nito ng halik sa harapan mismo ng kanyang asawa. Mahal kita, sir. Kalilimutan ko yung nangyari sa atin pero wag mo naman akong iiwan. Wag mo akong tatanggalin. Madramang wika ni Leia. Hindi totoong may nangyari sa kanila ng boss niya. Pero sinong paniniwalaan ng asawa nitong kapituko kay Andre na ginagwardyahan ng lalaki? Alam niya ang istorya ng dalawa at hindi ito mahal ni Andre. At sa tingin niya, siya ang mahal ng lalaki at natatakot lamang ito sa tigreng asawa. Nang marinig iyon ni Raylene, wala itong sinayang na sandali at agad na dinaluhong ang babaeng hitad. Talagang may gusto ito sa asawa niya at nagtsuktsakan pa ang dalawa. Bago man lang niya hiwalayan si Andre, manghihiram muna ito ng muka sa kabayo. Gigil niyang iningusangos ang mukha nito sa mesa ng asawa. Hindi siya mabait para patawarin ng babaeng to. Hindi naman nakahuma ang babae sa ginawa niya. Lalo at nagdilim ang kanyang paningin. Kung hindi pa siya inawat ni Andre, baka hindi niya itinigil ang ginawa kay Leia. Isang malakas na sampal ang ginawad niya kay Andre at mabilis na tinanggal ang singsing na suot at ibinato sa mukha nito. Maghiwalay na tayo. Tsaka siya nagmamadaling lumabas ng office nitong galit na galit. Nagtataka na lamang ang mga empleyado sa gusaling yun nang makita siyang paalis na nagmamadali. Agad sumakay ng taxi pa uwi sa bahay. Andre, wait! Nang akmang habulin ni Andre ang asawa, ay agad pinigilan ni Leia ang braso ni Andre. Huwag mo kong iiwan please. Andre, mahal kita. Gagawin ko ang lahat para sa'yo. Para maghiwalay kayo ng asawa mo. Hindi kanya mahal, diba? At lalong hindi mo siya mahal. Ako na lang. Pwede ba, Leia? Tumigil ka na? Nagtagis bigla ang bagang ni Andre at itinulak ng bahagya ang babae. Natigilan naman ito at napatingin sa kanya. Ayoko nang makita ka pa bukas sa opisina ko. Salubong ang kilay ni Andre at pigil ang sariling saktan ito sa ginawang kasinungalingan sa kanyang asawa. Hindi niya ito mapapatawad, oras na hindi sila nagkaayos ni Raylene.
Sinira nito ang maganda nilang pagsasama. Tinawag niya ang security at pinakaladkad ang babae palabas ng kanyang office. Tsaka niya tinawagan ng asawa sa cellphone pero walang sagot. Napilitan siyang sundan ito pa uwi kahit tambak ang mga gagawin niya sa ibabaw ng kanyang mesa. Pagdating sa bahay, nagsusumbong si Ate Sylvia sa kanya na kaaalis lang daw ni Rayleigh na hindi pa nagpapigil. Napabuntong hininga na lang si Andre. Hindi man lang nito inintay na mag-explain siya. Naniwala kaagad kay Leia. Alam niyang uuwi ito sa mga magulang kaya gustuhin mang sundan ay hindi na muna niya gagawin hanggat hindi humuhupa ang galit nito sa kanya. Ayaw niyang sabayan ng matinding galit ng asawa at baka ano pang gawin. Nag-aalala siya rito maging sa mga anak nila. Hahayaan na muna ito sa ngayon at tumaasang babalik sa kanya kapag hindi na ito galit. Ganun man, susundan niya ito kapag alam niyang okay na si Rayleigh. Ano ba kasing problema ha? At heto bigla ka na lang nag-alsabalutan ha Rayleigh? Tanong ng ina ni Rayleigh isang umaga. Linggo na ang lumipas simula nang mag-alsabalutan siya at sinabing magbabakasyon lang. Naniwala naman ang mga ito, kaso'y napapansin ng magulang niya na hindi sila nag-uusap ni Andre at nung kang sagutin niya ang tawag nito. Galit siya sa manluloko niyang asawa kaya makikipaghiwalay na siya kay Andre. Ma, ang totoo po, hiwalay na kami. Walang emosyon niyang sagot. Naistatwa ito sa kanyang harapan habang nakaawang ang labi. Anong sabi mo, Rayleigh? Anong hiwalay? Kung kailang buntis ka tsaka ka makikipaghiwalay? Kakatawag nga lang ni Andre sa amin kagabit kinakamusta ka. Ang akala ko pa naman okay kayong dalawa. Ano to? Nang makabawi sa pagkagulat ay sigaw ng kanyang ina. Ma, manluloko ang Andre na yun. Feeling nyo lang pong mabait. Nakanguso at pabulong niyang saad pero batid niyang dinig ng kanyang ina. May pruweba ka bang niloko ka ng asawa mo para magsalita ka ng ganyan? Rayleigh, tandaan mong bago pa lang kay ni Andre, mas marami pa kayong pagsubok na pagdadaanan. At ang problema pinag-uusapan ng maayos, hindi tinatakasan. Tuloy nagalit ang kanyang ina at siya pa itong lumalabas na masama. Siya na nga itong niloko. Ma, kitang-kita ko sa harapan ko mismo nang halikan siya ng kanyang sekretary at sabihing may nangyari sa kanila. Tingin niyo po, magiging maayos pa kami. At sa matinding sama ng loob, nabasag ang kanyang boses. Nauunawaan naman siyang tinignan ng ina matapos marinig yun. Tsaka ito napabuntong hininga. At kahit ano pang kumbinsin nitong umuwi siya sa kanila, hindi niya gagawin yun. Maging ang ama, kinukumbinsi siyang kausapin si Andre at hingi ng paliwanag pero dahil gigil na gigil pa siya sa asawa, hindi siya pumayag, lalong ayaw niya na itong makita. Si Andre naman, pinalipas lamang ang isang buwan bago tunguhin ng asawa. Siguro naman hindi na ito galit sa kanya ngayon. Baka nga miss na siya nito, katulad ng pagkamiss na nararamdaman niya kay Rayleigh. Ngayon niya lang din napagtanto na mahal niya ito. Sobrang mahal. Kung hindi pa nawalay sa kanya ng isang buwan, hindi niya pa matutuklasan sa kanyang sarili. Nasa bawat oras, mukha nito ang nais niyang makita. Sana mapatawad siya nito at paniwalaan na walang katotohanan ng sinabi ni Leia. Masaya siya kay Rayleigh at kontento na walang hahanapin pa rito at walang rason para magloko siya. Unang pagkakataon pa lang na naangkin ito, tinamaan na siya ng husto sa babae. Boss, aalis na ba tayo? Ang tamis ng ngiti ni Bogart sa kanya. Bihis na bihis kasi siya at tila aakyat ng ligaw. Nagdala na rin siya ng mga damit at kung sakali man hindi makuha sa isang araw na pakiusapan si Rayleigh, pwede siyang mag-overnight. Tinanguan niya ito bago balingan ng 2 tauhan na maiiwan sa kanyang bahay. Yung mga bilin ko sa inyo ha, huwag kalilimutan. Yes boss, kami pa. Mahangin na sagot nito at ngumisi. Tumango lang siya at sumakay na sa kotse. Si Bogart ang nagmamaneho para ihatid siya pero babalik din ito ng Maynila. Habang nasa biyahe, pinapractice na ni Andre ang kanyang sasabihin sa asawa. Natawagan na rin niyang 2 biyanan na luluwas siya sa araw na yun para suyuin si Rayleigh. Samantala si Rayleigh naman, tanghali nang nagising. Kahapon kasi nagkaroon sila ng banding ni Mariam sa bahay nito. Dinalaw niya ang kaibigan na matagal nang hindi nakikita. At dahil miss na rin niya si Mariam at ang mag-asawang Silverio,
Inanyayahan siya doong magpalipas ng gabi. Pinagbigyan niya naman ng mga ito. Tuwang-tuwa na magkakaanak na sila ni Andre. Hindi na lamang kinuwento na nais niya nang makipaghiwalay sa asawa. Kaninang umaga lamang siya umuwi at nakatulog ulit at heto't tanghali na. Napakunot siya ng noo nang marinig ang malalakas na tawanan sa labas. Tila ba may bisita ang kanyang magulang. Pumasok muna siya ng banyo at naligo bago lumabas para matigilan. Nakita niya kasi si Andre na nakaupo sa mahaba nilang sofa at napatayo nang bigla siyang makita. "Raylene, para sa'yo." Kasabay nun, nag-abot ito ng bulaklak. Natuon ang atensyon ng kanyang magulang at iniintay ang kanyang magiging reaksyon. At obvious na na-brainwash ito kaagad ni Andre. Anong ginagawa dito ng manlulokong lalaking to? At kahit nandoon ang magulang niya, ipinakita niyang galit siya. "Nandito ko para suyuin ka." Agad nitong sagot. Matalim na tingin ang isinagot niya at wala siyang balak na sagutin ito. "Mabuti pa siguro. Mag-usap muna kayo. Aalis muna kami ng papa mo. Halika na, Fernan." Si mama iyon na agad hinila ang kanyang ama palabas ng pinto. "Umalis ka na, Andre. Magsama kayo ng babae mo." Hinintay lamang ni Raylene na makalabas sa mga magulang bago galit na hinarap si Andre. Pero nagulat siya sa sunod nitong ginawa. Bigla itong lumuhod sa harapan niya na humihingi ng tawad. Mabigat pa rin ang loob ni Raylene kay Andre kahit sinabi nitong pinaalis na ang sekretarya sa trabaho. At para walang gulo, lalaki ang ipinalit nito kay Leia. Subalit kahit na lumuhod na ito sa kanyang harapan, hindi pa rin nagawang magpatawad ni Raylene. Maging ang mga magulang ay kinumbinsi na siya pero sinabi niya lang kay Andre na makikipaghiwalay na siya at hindi na sasama sa Maynila, kaya mas makabubuti kung aalis na ito. "Anak, kakain na." Katok ng kanyang ina. Gabi na iyon nang hindi niya namamalayan, hapunan na pala. Nagkulong kasi siya sa kwarto at hindi lumabas hanggat hindi umaalis ang asawa. Tumayo na siya at napilitang lumabas ng kanyang silid. "Tikman mo to, Andre, masarap yan." Sa sala ay dinig niyang sabi ng kanyang ama. At talagang ang hindi pa ito umaalis. Naiinis naman siyang sinugod dito sa kusina. "Ako ang nagpumilit sa kanyang dito na magpalipas ng gabi, kaya hindi ka dapat sa kanya magalit kundi sa akin." Bago pa man niya maibuka ang bibig, pinangunahan na siya ng kanyang ama. Hindi siya nagsalita pero masamang tingin ang pinukol niya rito. "Anak, umupo ka na sa tabi ng asawa mo," sabi ng kanyang ina. Katabi na nito ang ama kaya wala siyang choice kundi tumabi sa asawa. Nang makaupo ay si Andre na ang naglagay ng kanin at ulam sa kanyang plato. Kunwari mabait pero babaero. "Kumain ka ng marami, sweetheart, para healthy ang baby natin." Saglit siyang napatingin sa asawa nang ma-realize niyang buntis nga pala siya. Nitong mga nakaraang araw, halos hindi niya napansin na may baby sa loob ng kanyang tiyan at palagi niyang iniisip ang galit niya sa asawa. Hindi siya kumibo at kumain na lamang. Pagkatapos, nagkulong ulit siya sa kwarto. Wala talaga siyang balak na kausapin ng lalaki. Basta nauulinigan niya sa labas, nakausap nito ang kanyang magulang. Wala ba talaga itong balak umuwi? Hindi niya alam basta nakatulog na siya na nag-iisip pagkatapos maglinis ng katawan habang nililibang ang sarili sa kanyang cellphone. 2:00 ng madaling araw, muli siyang nagising at nakaramdam ng gutom. Hindi nakakapagtaka dahil simula noong nabuntis, madalas talaga sa gabi, bumabangon siya para kumain. Sa salay napansin niyang nakahiga si Andre sa mahabang sofa. Natigilan pa siya pagkakita sa asawa na pinagkakasya ang sarili sa sofa kahit na hindi ito komportable. 2 nga lang naman ang kwarto sa bahay nila, yung isa sa kanya at yung isa ay sa kanyang magulang. Matagal siyang napatitig sa tulog na asawa at parang hinaplos ang kanyang puso. Malamig sa labas, lalo at nakabukas ang bintana sa tapat nito. Alam niya rin na may pailan-ilang naliligaw na lamok at baka pinapapak na si Andre. Sa halip na tumuloy sa kusina, bumalik siya sa kanyang kwarto upang ikuha ito ng kumot. Isasantabi na muna niya ang galit sa asawa. Hindi niya pa rin pala ito kayang tiisin. Marahan at halos walang kaingay-ingay na lumapit siya dito para kumutan ng lalaki. Pero habang ginagawa yun, nagulat ito at mabilis na siyang nahawakan sa pulsuhan. Nagulat din siya at nanlaki ang mga matang napatingin kay Andre. "Raylene,
Anas nito na tila ba hindi makapaniwalang nasa harapan siya nito ngayon. Kasalukuyan na itong nakaupo at nanatiling hawak siya sa kamay. Ano kasi, nakita kitang nilalamig. Bakit kasi dito ka natulog? Nang makabawi ay galit-galitan siya. Pero siniguradong mahina ang boses at baka magising pa ang kanyang natutulog na mga magulang. Pero sa halip na sumagot si Andre, ipinulupot nito sa sariling bewang ang kanyang dalawang kamay bago siya kabigin at siilin ng halik sa labi. Nanulak naman siya ang kaso, agad nang hina sa init na lumukob sa kanyang katawan nang ikulong siya sa mga bisig nito at lalo pang isiniksik sa katawan ng asawa. At sabik pang lalong inangkin ang labi niya. Namalayan lang ni Raylene na tinugunan ang miss na halik ng kanyang asawa. Mahal niya si Andre. Nararamdaman niya yun, kaya nga siya nagagalit at nagsiselos kay Leah. Nasasaktan siyang isipin na may iba itong binibigyan ng atensyon. Hindi niya yun kaya, pero kailangan niyang supilin ang sariling emosyon para hindi masaktan pang lalo. Hindi nagtagal, naramdaman niyang umangat siya sa kinilalagyan habang patuloy siyang hinahagka nito. Ipinasok siya nito sa loob ng kwarto at marahang inihiga pabalik sa kanyang kama. At ngayon, bahagya nang nakadagan sa katawan niya ang kalahating katawan ng asawa. Andre, hindi niya alam kung itutulak pa ba ito o hahayaan siya. Batid niyang pagkatapos nito, magiging okay na ulit sila na parang walang nangyari. Nahinto ito sa paghalik sa kanyang labi at kinuha ang kanyang mga kamay at iyon na ihinagkan. Natitigilan siyang nakatitig sa gwapong mukha ni Andre at hindi alam ang gagawin. Napapalunok siya. Nasasabik. Mahal kita, Raylene. Anas ng lalaki. Mahal na mahal. Hindi ko kayang mawala ka. Kayo na ang baby natin. Tsaka nito hinagka ng kanyang tiyan. Nag-init ang magkabilang mata niya sa hindi mapaniwala ang maririnig. Napakasarap nun sa pandinig niya. Bakit ngayon lang sinabi ni Andre? Patawarin mo na sana ako please, my wife. Sumama ka na sa akin. Umuwi na tayo bukas. Promise hindi na mauulit pa ang nangyaring yun. Hindi kita kayang lukuhin. Mahal mo ko? Naiiyak niyang tanong. Kinintalan siya nito ng halik sa labi bago tumango. Yes, Raylene. I love you so much. Tsaka ako lang na-realize nang mawala ka. Tsaka ako lang din nararamdaman na matagal na kitang mahal at dapat matagal ko nang sinabi sa'yo. Sa pagkakataong yun, hindi na nagpakipot pa si Raylene. Total, pareho naman silang nararamdaman ni Andre. Oo na, sige na Andre. Mahal rin kita kaya nga siguro ako ganito magselos kay Leah. Ayoko may iba kang binibigyan ng espesyal na atensyon. Pag-amin na rin ni Raylene. Alam ko, wife. Unang pagkakataong nagselos ka, alam kong mahal mo ko. Yung pag-aasikaso mo sa akin sa umaga, paghahanda ng breakfast, paghahatid ng lunch. Sa lahat-lahat, pagmamahal ang dahilan kaya mas minahal kita. Walang Leah na makakasira sa atin, okay? Pagkuway hinaplos nito ang kanya magkabilang pisngi at binigyan ng malalim na halik. Nag-init naman si Raylene. Matagal na pala siyang bistado. Hindi niya nga alam sa kanyang sarili ang nararamdaman para kay Andre. Kung hindi pa siya nahiwalay, baka hindi niya pa yun natuklasan. Ngayon, hindi na siya nagpakipot pa at gumanti ng halik sa asawa. Mas maalab at puno ng pagmamahal. Pagkatapos nilang magkaayos mag-asawa, sumama na siya kay Andre na ikinatuwa ng kanyang mga magulang. Pinayuhan pa sila na sa susunod na magkaroon ng ganitong hindi pagkakaunawaan, dapat munang pag-usapan bago siya mag-al sa balutan. Wala namang mapagsidla ng saya si Andre habang kasama ang asawa pabalik sa Maynila ng araw na iyon. Pinagbigyan niya muna itong mag-stay ng 2 araw pa sa piling ng mga magulang at pagkatapos nagpasundo na kaagad siya kay Bogart. Hay, salamat. Nakabalik na rin kayo sa wakas. Masayang sumalubong sa kanila si Ate Sylvia pagdating. Nag-enjoy po talaga ako sa bakasyon, Ate Sylvia. Masayang tugon naman ni Raylene. Nag-alala nga po ako, ma'am. Akala ko talaga galit ka kay sir kaya ka umalis. Nalulungkot pa nitong Saad. Napangiwi tuloy siya dahil guilty sa bagay na yun. Naku, hindi po ate. Nagbakasyon lang po talaga ako. Saad niya at madaling umiwas na nagtungo sa loob ng bahay. Ipaghahanda ko na po kayo na makakain, ma'am sir. Magpahinga na muna kayo. Si Sylvia naman, masayang tinungo ang kusina at nag-prepare ng kanilang makakain. Habang si Andre, naiwan saglit kausap ang 3 tauhan. Pagpasok nito, kasalukuyan na siyang nagbibihis.
Kaagad siyang humilata pagkatapos magbihis sa sobrang pagod. Nanakit ang kanyang balakang hanggang talampakan. Agad namang hinilot ni Andre ang mga paa niya na nagbigay sa kanya ng masarap na pakiramdam. Nakaramdam siya ng inaantok at sa pagod nga, unti-unting nakatulog. Napangiti naman si Andre nang marinig ang malalim na paghinga ng asawa na ang ibig sabihin ay nakatulog na si Raylene. Alam niyang napagod ito sa biyahe at pansin niya ring habang unti-unting lumalaki ang tiyan nito, nagiging matakaw ito sa pagtulog kaysa sa pagkain. Nang dumating ang ika-7 buwan ng tiyan ni Raylene, tsaka lamang sila nagpa-ultrasound at lumabas sa test na triplets ang anak nila. Kaagad ibinalita sa kanyang mga magulang na ikinagulat ng mga ito. Ang kanyang ina ay natakot para sa kanyang panganganak. Alas 3 ng madaling araw yun na nasa kanyang sinapupunan ang kanyang tiyan habang si Raylene na wala pang due date excited para sa nalalapit na panganganak. Tinapik niya ang braso ng asawa para magising ito na wala dapat ipabangon bigla ang naalimpungatan ang asawa. Excited na sila. Pa. Ganun na nga ang nararamdaman pareho ng mag-asawang Andre at Raylene. Manganganak na yata ko, Andre. Hindi na noon maipinta ang mukha niya. Muli kasing humilab ang kanyang tiyan at sumisigid ang matinding kirot sa kanyang tiyan hanggang sa kanyang balakang. Ha? Manganganak ka na? Bigla itong nataranta at tinawag ang mga tauhan para ihanda ang kotse. Pagkatapos ay binalikan siya. Buhat-buhat na siya ng asawa palabas ng kanilang kwarto. Maging si Ate Sylvia, nagising sa sigaw ni Andre. Agad nitong kinuha sa kwarto nila ang mga nakahandang mga gamit para sa baby. Habang papuntang hospital, tinawagan na ni Andre ang magulang niya upang ipaalam na manganganak na siya sa mga oras na iyon. Siya naman ay sumisigaw na sa sakit. Masakit, hindi kayang ipaliwanag. Ganun man, worth it dahil napaka-cute ng 3 supling nila ni Andre nang mailabas yun. Nawala ang hirap sa mahigit 4 na oras na paglilibor. Nang dalihin siya sa delivery room ay ipinagdasal niyang sana healthy ang kanyang mga anak. At hindi naman siya nabigo. Hay, salamat naman anak at tapos ka ng mga anak bago pa man kami dumating ng papa mo. Talagay ako'y ninervyos nung tumawag si Andre. Saad ng kanyang ina. Nailipat na siya sa room habang ang anak naman nilang 3 ay nasa nursery room pa at nililinis. Umiti lamang siya sa sinabi ng kanyang ina. Kung si Andre nga natataranta, eto pa kaya? Ang ama niya naman kasalukuyang kausap si Andre. 3 araw lamang ang inilagi niya sa hospital at umuwi na kaagad. Karga ni Andre ang isa nilang anak at ang isa naman ay sa kanyang ina. Karga naman niya ang isa habang ang kanyang ama naman ang nagmamaneho. Sa bahay ay naroon ang kanyang kaibigang si Mariam kasama ang magulang nito na inaabangan talaga ang pagdating nila galing hospital. Ang cute ng babies niyo, naiinggit tuloy ako. Sabi ni Mariam habang buhat ang isa niyang anak na si Aisel. Pigil nitong panggigilan ang natutulog niyang baby at baka magising. Bakit kasi hindi pa kayo magpakasal ni Nigel? Tanong niya sa kaibigan, sabay sulyap sa kasintahan nitong tumawa lamang. Yan na nga ang sinasabi ko sa kanilang dalawa. Ayan tuloy naiinggit ako, ni isang apoy wala pa. Samantalang itong si Fernan 3 apo kaagad. Sabi naman ni Mr. Silverio, kaya napuno ng tawanan ng veranda kung saan sila naroon. Kinakantsawan ng kanyang asawang sharpshooter. Eto namang si Nigel, tinatanong kung paano ang ginawa ng kanyang asawa, makabuo lang ng triplets. Hindi matapos ang tawanan ng mga ito kung hindi pa pumalaho ng sabay-sabay ang kanilang 3 supling. Ang pagkakaroon nila ni Andre ng anak ay siyang nagbigay sa kanila ng tunay na kaligayahan. Walang araw na hindi naging masaya sa kanilang tahanan, lalo na nang lumaki ang mga ito. Sina Ara, Aisel at Annie ang pinakamagandang dumating sa buhay nilang mag-asawa. Ang kaligayahan sa bawat sandali na naibibigay ng mga ito sa kanilang mag-asawa ay walang kapantay. Ang 3 anghel nila ang tunay na naging daan upang maamin nila sa isa't isa ang kanilang mga nararamdaman na matagal nang nakatago sa kanilang puso. At dahil sa kanilang mga anak ay mas lalo pang pinagtibay ang kanilang pagsasama bilang mag-asawa at nangako sa isa't isa na lalo pang pagtitibayin hanggang sa kanilang pagtanda.